Lola, huwag na kayong magsalita. Ganito na ang tatay. Tawagin na ang ambulansya. Walang bayad ang pagtawag ng ambulansya. Nagpapanggap na lang na patay sa ganitong bagay. Tama. Mas mabuti pang mamatay na ang walang silbi. 40,024. Saan ito? Nakabiyahe ako. Excuse me. Muli na namang nag-aksaya ng pera sa sigarilyo. Nagka-cancer. Nasa labas si San. Huwag mo akong dalhin sa problema. Bakit ka galit? Ngayon mura ang strawberries. Bumili ako para sa'yo. Hoy, tupa. Sinasabi ko na gusto kong kumain. Sa orchard sa Timog Kanluran. Organic na strawberries, 50 pesos kada kilo. Sweldo. Bilisan mo. 15,000. Bakit kulang ng 200? Nag-lottery ka na naman. Sinasabi ko sa'yo, iba ang lottery na ito. 200 kada buwan. 2,400 sa isang taon. Kaya 0024 isang taon ay 24. Ikaw ay isang palamunin. Nanay Kihil 0024. Ito lang ang hilig ko 024. Hilig. At saka itong loto. Ang hilig mo ay mangarap ng gising. Itong loto. Nanalo ito. Nanalo ito Gil 002. Nanalo. Nanalo. 5,000,000 ah. 5,000,000. Ikaw. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Kung hindi mo binili ito, magkakaroon ba tayo ng mga ganitong bagay? 5,000,000. Wala na, wala na. 5,000,000. Ikaw na swerte mong kamalasan. Kayo, paano niyo ako magagawa ng ganito? Yung tunay na katawan para sa pamilya. Nagtatrabaho ng 2 beses. Kada buwan kumikita ng 15,000. Lahat ay ibinibigay. Natira ay 200 pesos. Para sa pangarap na ito. Sa huli, ang mga pangarap ay nawasak. Itong masakit na buhay. Ayaw ko nang magpatuloy pa. Dahil pinayagan akong makatawid dito. Itong pagkabigo. Hindi ko na ito tatanggapin. Na-activate na ang sistema ng paghanga sa ibang tao. Bagong misyon. Sang-ayon na makipaghiwalay kay Lixiume. Gantimpala, isang buong gusali ng Shandong International Apartment. Sistema. Hindi ba? Kailan pa nagkaroon ng sistema sa paghiwalay sa 50 taon? Bakit hindi na lang mamatay? Magmadali kayong magpakasal at maghiwalay na. Zhao Jiangwu, ayaw ko nang makasama ka kahit isang araw. Gusto kong mag-divorce tayo. Kailangan mong iwanan ang lahat. Magtiwala ka lang. Sa mga bagay ninyo. Givek 024, hindi ako kukuha kahit isang sentimo. Wala akong kahit isang sentimo. Tungkol sa aking anak na babae. Pasensya na. Ayokong mamuhay ng mahirap. CJ. Mag-isa akong lalakad. Sandali lang. 5,000 para sa mortgage ng bahay bawat buwan. Kailangan mong ibalik. Ang bahay sa distrito ng paaralan ay binili ninyo 0024. Pagkatapos ng hiwalayan, wala akong pambili kahit isang sentimo 024. Zhao Jiangwu, huwag kang magsisisi. Pag tumanda ka na, sino ang mag-aalaga at magbibigay sa iyo ng huling hantungan? Ang dapat magsisi ay kayo. Gi 0024 ang dapat magsisi ay kayo. Zhao Jiangwu, ikaw matandang pangit. Naghihintay ako na bumalik ka at humingi sa akin. Nanay, umalis na si tatay. Ano na ang mangyayari sa allowance ko? Huwag mag-alala, Jingjing. Hindi lalampas ng isang buwan ah. Hahanapan kita ng isa, na 10 beses pa ang yaman kaysa kay Zhao Jiangwu. Yung matandang lalaki ba ay dumating para magbisita? Magandang araw po, Ginoo. Pwede bang itanong, sino ang hinahanap ninyo? Ako ang may-ari dito. May-ari, Ginoo. Pakisuyo, ipakita ang iyong pagkakakilanlan. Host, narito. Natapos na ang misyon ng diborsyo, na-update. Na-update na ang impormasyon ng pagkakakilanlan ng host. Magandang araw, Ginoong Zhao. Maligayang pagdating sa bahay, may-ari. Ikaw ang bagong may-ari ng building namin. Ding! Nakuha ang 5 puntos ng paghanga mula sa babaeng naglalakad na si Girl. Ding! Nakuha ang 5 puntos ng paghanga mula sa babaeng naglalakad na si Girl. 1 puntos ng paghanga. Halaga ay 100,000. Yung 2 babae kanina. Pinayaman ako ng 1,000,000. Ipalit ba ang 10 puntos ng pagsamba? Para maging 1,000,000 piso. Palitan. Natanggap na ang 1,000,000 piso. Narinig mo ba? 1,000,000. Grabe. Siya pa rin ang may-ari ng gusaling ito.
Sana alam ko. Kumuha na sana ako ng WeChat. Sadyang nagkakatugma. Hindi naman siguro ito. Magandang araw. Sino po ang hinahanap ninyo? Nandito po ako para mangolekta ng upa. Kolektahin ang upa. Ikaw yung bumili ng buong gusali na bagong may-ari. Pasensya na, tito. Hindi ko sinasadyang hindi makapagbayad ng upa. May sakit ang nanay ko at kailangan ng pera. Pakiusap, bigyan mo ako ng ilang araw pang palugit. Impormasyon tungkol sa malaking halaga ng pagsamba. Nakatukoy na espesyal na tulong na paksa. Lin 11. Tungkol sa kanyang tulong, maaaring makakuha ng malaking halaga ng pagsamba. Anong espesyal na paksa? Hindi na kailangan. Oh, sinasabi ko, maganda ang pakiramdam ko ngayon. At saka, siguro ay, mawawaksi na ang upa sa buwang ito. Waksi. Waksi na. Salamat, tito. Ang bait-bait mo talaga. Salamat sa iyo. Kung ikukumpara, yung sarili kong katawan pagod na pagod. Pero hindi matanggap ng pamilya ko. Bumili siya ng tiket ng loto gamit ang 200 piso. Yung batang babae dito sa harap, ay para lang sa palugit sa renta. Salamat lang. Ding! Nakuha ang paghanga ni Lin 11. Dagdag 15. At sa loob ng sandaling ito, kumita na ako ng mahigit 1,000,000. Talagang maganda ang sistemang ito. Walang anuman. Uunahan na kitang iwan. Teka, kuya. Ikaw, hindi ka ba naglalaro ng hard to get? Tapos sa gabi, babalik para mag-demand pa ng iba. Ako ay isang kaibigan na naglalaro. Makakasama kita buong araw na masaya. Pero may isang hiling ako. Hindi ako nagbabayad ng laman. Huwag kang mag-isip ng masama. Maganda lang ang aking pakiramdam. Pasensya na, tito. Ako ang nagkamali. Bilang pasasalamat sa iyo, inaanyayahan kita sa aming gaming studio. Maglaro ng buong araw. Studio ng kasama sa paglalaro. Yung pwedeng maglaro ng laro. Pwede ring mag-chat. Lugar kung saan pwedeng kumanta. Sa aming studio, maraming magagandang babae. Mas maraming kabaligtaran. Ibig sabihin nito, maaari akong makakuha ng mas maraming halaga ng pagsamba. Maaari rin akong kumita ng mas maraming pera. Sulit. CJ, sa loob ng ilang araw, ayos lang. Tatay, sa totoo lang, sa industriya namin, talagang hindi madali. Laging may mga walang modo na tao. Palagi silang nakikipag-away. Hindi katulad ng mga tito tulad ninyo, na napakamasining at mapagbigay. Kayo ang ideal na tito ko, na ganitong tao. Hixiaoya. Hindi naman siguro ito ang tatay mo, no? Uy, huwag kang magbiro. Ito ang landlord ko, si Uncle Zhao. Siya yung sinabi ko sa'yo. Yung mayaman na bumili ng isang buong gusali, si Master Hugh. Napakabait ng uncle na ito. Kakaalis lang niya ng isang buwan na renta sa akin. Diyos ko, totoo ba yan, tito? Kulang ka pa ba ng mga nangungupahan? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ding! Nakuha si best friend na si Xiaoya. Nagdagdag ng 5 puntos ng paghanga. Kumita na naman ng 500,000. Tito. Ito si Mengmeng. Ito si Kiki. Sila ay mga junior sa aming paaralan. Ito naman si Tito Zhao, ang landlord ni Wanwan. Sobrang generous niya. Hi! Kayo ba ay mga estudyante sa kolehiyo? Kami ay mga estudyanteng nagtatrabaho at nag-aaral. Nakuha ang paghangang ng estudyanteng babae na si Mengmeng. Dagdag na 6 na puntos ng paghangang. Nakuha ang paghangang ng estudyanteng babae na si Kiki. Dagdag na 6 na puntos ng paghangang. Nakatukoy ng 3 espesyal na tumutulong na tao. Ang pagtulong sa kanila ay makakakuha ng maraming puntos ng paghangang. Isa na namang espesyal na tao. Nakikita sila. Nagtatrabaho ng part-time para sa tuition. Mas mabuti pa kaysa sa mga taong alam lang ay humingi ng pera. Mga mapanlin lang na asawa. Mas malakas pa kaysa sa mga biyenan. Kayo naman. Paano ba naglalaro ang mga kasama? Kuya, ito ang aming listahan ng mga proyekto. Tingnan mo nga. Itong mga ito, ang mga pangunahing serbisyo namin. Yun nga. Medyo mahal ang presyo. Ngayon ang buwan ninyo. Kamusta ang resulta mo? Kung hindi ka makakuha ng mga order, malilipat na ako sa labas. Kasi hindi kami tulad ng ibang tao. Kasama ang boss. Ganito na lang. Rekomenda mo kanina, ang pangunahing proyekto. Na ito. Tatay, ang ibig mong sabihin. Tayong 4 ay mag-order. Ito ay aabot ng 1,500. Hindi problema ang pera. Ang mahalaga ay, gusto naming mapasaya kayo. Naku, kuya.
Sobrang bait mo naman. Ikaw talaga ang aming Diyos. Salamat, kuya. Ding. Nakuha si Lin Wanwan. Nagdagdag ng 20 paghanga. Nakuha si Xiaoya. Nagdagdag ng 20 paghanga. Nakuha si Mengmeng. Nagdagdag ng 20 paghanga. Nakuha si Kiki. Nagdagdag ng 20 paghanga. 2 milyon ang nakuha ko. Maganda, maganda. Tito. Kayo mga laro. Masyadong magarbo. Natikman niyo na ba yung King of Fighters? King of Fighters. Ang astig naman. Tito, maaari mo ba kaming turuan? Wow! Ang galing, di ba? Tito, maaari mo ba akong turuan? Halika. Patay na siya. Tito, tingnan mo. Ang galing mo talaga. Talagang henyo ka. Ang astig ng larong ito. Iba ito sa mga nilalaro namin. Hindi ito pareho. Talaga ba? Nakuha si Lin Wanwan. Nagdagdag ng 18 sa halaga ng paghanga. Nakuha si Kiki. Nagdagdag ng 18 sa halaga ng paghanga. Baka dito na lang tayo tumigil ngayon. May kailangan pa akong gawin. Pero, Tito, hindi pa sapat ang oras. Sasamahan namin kayo. Buong araw ito. Bakit hindi? Sumama kayo sa akin. Dadaling ko kayo sa labas. Sige, magpalit tayo ng damit. Tara na. Alaynan. Tingnan mo yung tao na iyan. Parang si Dad ba? Paano naman mangyayari yon? Baka nagkamali ka ng tingin. Sa ganitong mamahaling lugar, nandyan pa rin yung walang kwentang tao. Totoo nga siya. Sobrang marangya. Hindi ko kailanman naisip na makakapunta ako dito. Sa ganitong klaseng lugar. Bumili ako ng ilang regalo para sa inyo ngayon. Pumili kayo. Tito, hindi na kailangan. Masaya na tayo. Nga, sa usual namin, madalas namimili lang kami sa mga maliit na tindahan na nagkakahalaga ng 10 piso. Ay, walang problema. Tingnan mo na lang. Sa tingin ko, maganda ito. Kuya, hindi. Masyadong mahal ito. Itong matanda, mukhang hindi kaakit-akit. Hindi ko akalain na mayaman pala siya. Bigla siyang nagdala ng 4 para mag-enjoy. Magandang araw po, maligayang pagdating. Wang, baka mas mabuti kung umalis na tayo. Pakiramdam ko, hindi ako comfortable. Kung may gusto kayo, kunin niyo at tingnan. Ako na ang bahala sa bayad ngayon. Sige na. Tara. Hindi siya. Naging ganyan sa akin dati. Bakit siya magbibigay sa mga masamang asong babae? Sa tingin ko, nagpapanggap lang siyang mayaman gamit ang utang. Ay, Lily, Simi, bakit ka nandito? Lily, tulungan mo ako. Pumasok ka muna. Tuklasin mo ang tunay na estado ng asawa ko. Tingnan mo kung totoo bang mayaman siya. Sasauli ko sa'yo. CJ, titingnan ko. Ay naku, ito ba si Zhao Jiangwo? Bakit siya tinadyakan ni Xiumei? May pera na para mamasyal sa mga luxury store. Ito ba si Zhao Jiangwo? Bakit? Tinadyakan siya ni Xiumei. May pera na para mamili sa mga tindahan ng mamahaling bagay. Zhang Li. Ate Zhang, nandito ka na. Yung bag na binili ng asawa mo sa'yo noong nakaraan. Sabi ng mga kaibigan, maganda raw, di ba? Naman. Para sa bag na yan. Nabura ang 3 card ng asawa ko. Mga lalaki. Dapat gumastos para sa mga babae. Pero ikaw. Kaya mong bumili. Tama ba, security? Tito, tingin mo, maganda ba ito? Tito. Ang kulay na ito, ay talagang bagay na bagay sa akin. Ang ganda. Basta't gusto ninyo, ayos lang. Ding. Nakuha ang worship value ni Lin Wanwan, dagdag 20. Nakuha ang worship value ni Xiaoya, dagdag 21. Pautang sa mayayaman, di ba? Niloloko lang ang mga batang babae dito. Itong mga bag, 10,000 ang isa. Kaya mo bang bayaran? Hindi naman ito hinati sa 20 buwan, di ba? Yung mga tiningnan nila kanina, ipagsama mo na, at saka yung mga sinubukan kanina. Kukunin ko lahat. Alaynan. Ipakita mo sa akin kung paano ka magbabayad.
Magka-card. Matagumpay ang pagbabayad. 78,000 piso. Paano mangyayari yon? 78,000. Tita, huwag mong tingnan ng mababa ang tao. Ang aming lalaking matanda. Pero kaya niyang biliin ang buong isang gusali na mayaman. Yung ilang pulo lang na ito. Para sa kanya, ano lang yun? Biliin na ang mga pinili ninyo. Dalhin na. Tara na. Halika. Salamat po, kuya. Uwi na tayo. Siya. Totoo, bayad ng buo. Siyempre. 788,000. Mas maluwag siya kumpara sa asawa mo. Kumusta, nagbayad ba siya? Nagbayad ng 788,000. Buong halaga. Ah, ganun ba? Siguradong nakakuha siya ng malaking pera. Bumalik si Tiziki sa bahay ng isang beses sa gabi 123 no. Bumalik sa bahay ng isang beses sa gabi. Palitan ng linya D set Givay Kizgi Gears 123. Kapag tinawag ko siya, kailangan niyang bumalik ng maayos sa akin. Kahit anong yaman ang makuha niya. Lahat iyon ay para sa akin, si Lixiume. Sa wakas, 50 taong gulang na siya. Kailangan pa ring umasa si Jingjing para sa kanya. Naalagaan siya hanggang sa huli. Huwag kang mag-alala, sigurado ako. Na makikipagbati siya sa akin. Sige, sundan mo siya ngayon. Tingnan mo kung saan pa siya pupunta. Alaynan. Tito, kung abala ka talaga, mag-focus ka na muna sa trabaho. Ako. Sa totoo lang, masaya akong makasama kayo. Mga kabataan. Kasi, nakaka-relax. Kuya, may gusto ka bang bilhin? Matutulungan ka naming maghanap. Sa totoo lang, gusto ko sanang bumili ng relo. Pwede naming tulungan kang pumili. CJ. Alaynan. Sige, tara na. Ay. Tito. Ako. Subukan ko itong. Ay. Ito na lang. Magkano? Ginoo. Mga sikat na relo ng Rolex. Nagkakahalaga ng isa, 38 milyon yuan. Mahigit 1 milyon. Isa, 38 milyon yuan. Bayad na, matagumpay. Mahigit 1 milyon. Paano nagkakaroon ng ganitong kamahal na relo? Hindi nagbago ang Rolex. Ang kakayahan ng mundong ito. Pero ang nagsusuot nito ay meron. Gusto ko ang kanilang brand philosophy. Tito. Ang galing mo talaga. Kahit ang relo, alam mo pa. Ito lang ang narinig ko sa internet. Ginoo. Ang ilan sa inyong mga kasintahan ay talagang magaganda. Sila ay hindi ko kasintahan. Sila ay kasama ko lang. Na lumabas. Hindi kasintahan. Kaya may pagkakataon ako. Sir, ang iyong card. Kung mayroon kang anumang problema sa pag-aalaga ng relo, maaari mo akong kontakin anumang oras. Pwede tayong mag-usap ng mas malalim. Ding! Paalaala, bumisita sa halaga ng 5. Makakakuha ka ng 5 puntos ng paghanga mula sa babaeng sales associate. O kaya, tulungan mo silang 4, isang bawat isa. Hanapin mo ang isa at maaari rin kitang bigyan ng isa. Tito, ito. Hindi naman ito maganda. Sobrang mahalaga ito. Sa buhay. Ang mahalaga ay masaya ka. Bakit hindi? Ito ang 4 na piraso. Ginoo. Ito ay mula sa artist na si Franois. Koleksyon ng mga bituin. Bawat piraso ay natatangi. Ginoo. Ito ay mula sa artist na si Franois. Koleksyon ng mga bituin. Bawat piraso ay natatangi. Franois. Nakita ko lang ito sa magasin. Gusto ko. Pero, walang pero. Kung gusto mo, bilhin mo na, i-swipe mo ang card. 104,000. Matagumpay ang bayad. Tito, ang taas ng panlasa mo. Basta masaya, ayos na yan. Tara na. Ganda. Pakiusap. Kailangan talaga. Na-e-add ako ni Tito sa WeChat. Pakiusap. Anong balak mong gawin sa tatay ko? Malapit na siyang magkaroon ng apo. Mas mabuting lumayo ka sa kanya. Ano? Kasal na siya. Sayang naman.
Dito na lang muna tayo magtatapos ngayon. Uwi na ako. Tito. Kailan tayo magkikita muli? Tito, hindi pa tapos ang oras natin sa paglalaro. Hindi pa ito natatapos. Makipag-ugnayan ka kapag may oras ka. Ang gwapo talaga ni Tito. Sobrang respeto pa nga nila sa atin. Sa hinaharap, gusto ko ring humanap ng lalaking katulad ng matanda. Ding nakakuha ng dagdag na 12 sa idol ng Dream Dream. Balanse ng idol ng host ay 270 puntos. Ngayon, ang mga batang babae. Napakadali nilang kumita ng idol points. Naalala ko si Lixiu Mei at ang nanay niya, na nagtrabaho ng ilang dekada, na kumita ng mahigit 1,000,000. Huwag nang pag-usapan pa ang tungkol sa paghanga. Wala man lang isang maganda salita. Yung perang ginastos nila. Tama lang. Ay, ito ba ang malaking boss? Alam mo pa ang tungkol sa pamilyang ito. Ipaliwanag mo nga. Ano ang ipapaliwanag? Alam kong ginagawa mo ang mga bagay na ito. Hindi ba't para makuha ang aking atensyon? Zhao Jiangwu, kailangan mo lang humingi ng tawad sa akin. Maaari kong isaalang-alang na hindi makipaghiwalay sa iyo. Hindi na kailangan. Babalik ako para kunin ang mga bagay ko at aalis na. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Zhao Jiangwu, huwag kang magsisi. Magsisi. Ngayong hapon, mas marami akong kinita. Kaysa sa lahat ng kita mo sa buhay mo. Ano ang dapat kong pagsisihan? Ano nang nangyari? Bakit parang nagbago siya? Dati, siya ang pinakanatatakot. Sinasabi kong maghiwalay. Zhao Jiangwu, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Basta't handa kang humingi ng tawad. Hindi kita iiwanan. Kung hindi, hindi ko papayagang alagaan ka ni Jingjing. Nanay, pwede bang huwag ka nang magsalita ng marami? Wala nang kailangan. Zhao Jiangwu, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ngayong hapon, binilhan mo ang mga maliit na fox na iyon. Ng mga bag at relo. Lahat ng pera ay utang na may mataas na interes. Mataas na interes. Zhao Jiangwu, noong ikinasal si Jingjing, alam mo ba kung sino ang ikakasal niya? Sasabihin ko sa'yo, Gongxing Technology. Senior Manager Zhang Hao. Yung kinikita niya sa isang araw, mas malaki pa sa kinikita mo sa isang taon. Sa pagtatrabaho mo sa pinto, mag-aasawa ka na. Tatay, pasensya na. Natatakot si nanay na malaman ng iba na ikaw ay nasa pintuan, nakakahiya. Kaya't pinilit akong itago ito sa iyo. Zhao Jiangwu, nagsisisi ka na ba? Basta't ikaw ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Maaari kong isaalang-alang. Dadalahin kita sa tahimik na kasal, para makita mo ang mundo. Kawalang kaalaman, ngayon sa Jianghu. Ako ang mundo. Zhao Jiangwu, maghintay ka lang sa akin. Kahit kailan darating ang araw. Magpapakumbaba ka tulad ng aso. Babalik ka at hihingi sa akin at sa anak kong babae. Mag-isa lang akong lumipat. Medyo nakasanayan ko na rin. Tito Zhao. Ay, ikaw ba ay lilipat ng bahay? Balak kong lumipat dito. Wala pang tao sa katabing kwarto ko. Tama lang, magiging magkapit-bahay tayo. Ayos lang. Tutulungan kita. Tatay, ito ang sinabi ko sa iyo. Yung bakanting kwarto sa tabi. Tito, ikaw, ikaw ba ay nagdiborsyo? Ah. Sa susunod na Lunes, pupunta akong mag-asikaso. Wow, ang galing. CJ, syempre, CJ. Ito ay standard na bersyon ng Diamond Bachelor. May pera, may oras, pero wala pang asawa. Isa ito sa mga pinaka-hot na kalakal. Diamond Bachelor. Yes, sasabihin ko sa iyo. Sabi sa internet, ikaw na ganito ka-mature at mahinahon. Na matagumpay na solong lalaki, ay pangarap ng bawat babae. Tama, sasabihin ko sa iyo. Sabi sa internet, ang pinakamagandang cosmetic procedure ng mga lalaki ay ang divorce. Tingnan mo, ngayon, ang kabuuan ng iyong pagkatao ay iba na. Mukhang masigla. Ding! Nakuha ang idol points mula kay Lin Wanwan, dagdag 20. Tito, sabihin ko sa iyo. Sa susunod ipakilala ko sa iyo. Ang pinakamaganda sa aming paaralan. Profesional sa sayaw. Napakaganda ng katawan. Siyempre, mas maganda siya kaysa sa ex-wife mo. 100 beses. Ang mundo ng mga kabataan.
Talagang hindi ko na maintindihan. Sige, uuwi na ako. Ay, paalam. Balanse ng halaga ng paghanga, 33,338. Kung tungkol sa pera, mas okay kung ipon muna, hindi pa huli. Hindi rin namin alam kung ano pang mga kakayahan ng sistema. Palitan ang kabataan. 200 halaga ng paghanga, 5 taon. Ano? Maari pang ipagpalit ito. Hindi mabibili ng pera ang kabataan. Pero kung maaari tayong maging mas bata, baka talaga, masiyahan sa ibang buhay. Ding! Nabawasan ng 200 paghanga. Binabago niya ang iyong katawan. Ganito ang pakiramdam. Ito ang karapat-dapat na tawag ng Diamond King. Isang tao lang ang nagbabayad ng buong upa ng building. Talagang nakakapagod. Ngayon, naiintindihan ko na. Ito ang lalawigan ng Guangdong. Bakit ang bawat landlord ay may tsinelas? Baka natatakot silang mabaho ang paa dahil sa sobrang lakad. Mukhang kailangan ko talaga ng tulong ng assistant ko para mangolekta ng renta. Tio Zhao. Uy, Wanwan. Ang gwapo mo ngayon. Saan ka pupunta? Wala pa akong sapat na oras para maglaro. Isama mo ako. May mahalaga akong gagawin ngayon. Gusto kong makahanap ng isang babysitter. Babysitter. Tama ang tinanungan mo. May kaklase akong babae na nagtatrabaho sa isang mataas na uri. Nagtatrabaho sa ahensya. Dadalhin kita. Sisiguraduhin kong makakahanap ako ng pinakamaganda para sa'yo. Yung senior kong. Professional ba siya? Siyempre naman. Yung senior kong si Suru. Graduada sa Akademya ng Sayaw. Ang katawan na iyon. Ang karisma na iyon. Napakabait at mahinahon ng tao. Kayang pumasok sa sala at magluto sa kusina. Tito. Nagbigay ako sa iyo ng pagkakataon. Sabi nga nila, sa malapit na tubig, mas madaling makuha ang buwan. Paano kung magustuhan mo ang ate ko? Ikaw, batang ito. Naghahanap ka ba ng babysitter para sa akin? O ng kapareha? Parang may mali. Bakit parang ang gwapo ni Tito Zhao ngayon? Parang ang laki ng pinagbago. Mas lalong naging macho. Roro. Ipakilala kita sa isang super big client. Yung tinatawag na Huye. May isang malaking gusali. Napakabait ng tao. Mature at maasahan. Sobrang kaakit-akit na klase. Kaya ipakita mo na sa akin agad. Ding! Nakuha ang paghanga ni Suru, dagdag 5. Liksad, mayroon din ito. Sige, umalis na tayo. Sandali lang. Siya na iyon. Pagkatapos naming magpakasal, magbabakasyon kami. Kailangan may maglilinis sa bahay. Zhang Hao. Hindi naman tayo nag-audition para sa isang yaya, kundi para sa isang beauty queen. Ang bata pa niya talaga. Bata pa lang kaya nilang magtrabaho ng maayos. Sabi ko na Siya na ang pipiliin ko. Pasensya na po, Ginoo Zhang. Yung reservation ni Miss Suru na inyo ay may ibang nakare-reserve na. May nakare-reserve na po. May nakare-reserve na po. Sino ang nag-reserve? Ako po. Doble ang bayad. Pasensya na po, sir. Dumating na ang mga customer ko. Tatay. Tatay. Bakit nandito ka? Pupunta ako maghanap ng yaya. Tatay. Dito, ang yaya isang buwan ay ilang libong piso. Saan ka nakakuha ng ganong kalaking pera? Diretso na lang nahayaan si mama sa bahay. Naalagaan ka, hindi ba? Bakit parang? Kaka-4 na puwento na siya. Ang ganda ng pagkakaalaga niya. Mature at mayaman. At ang gwapo pa. Talagang siya ang tipo ko. Nakatanggap ng 10 puntos ng paghanga mula kay Suru. Magandang araw, Ginoong Zhao. Ako si Suru. Babaeng tagapag-alaga. Alam ko ang lahat ng kasanayan sa buhay. Maganda. Ayos. Ako ay isang executive ng waxing technology. Hindi mo ito pinapansin. Kailangan mo pang maglingkod sa isang matandang tao. Gusto ko nga. Hindi siya basta matanda. Shandong International. Ang tatay mo ay si Huye. Hindi ko alam. Nagpapanggap ka pa rin. Sabi ng anak mo, isa kang sira-sirang gwardiya. Nakaluhod siya at humingi sa akin. Napayagan kang dumalo sa kasal. Ikaw, matandang walang silbi. Anong ginagawa mo? Ito ang tatay ko. Tatay,
Ito ang imbitasyon sa aming kasal. Ito ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Dapat ay dumalo ka. Ikaw, matandang sinungaling. Kung may lakas ka, dumaan ka. Ako ay isang executive ng waxing technology. Sa tamang panahon, ipapakita ko sa lahat ang iyong tunay na pagkatao. Maligayang pagdating, mga may-ari. Umuwi na kayo. Umalis na. Tara na. Dahil alam pa niya, dahil sa pagprotekta sa akin bilang ama. Sa kasalang ito, magpapasya pa rin akong pumunta. Ang galing mo talaga. Ikaw na ang piliin ko. Salamat, Boss Zhao. Sister Ruru, huwag kalimutan ang kayamanan at karangalan. Huwag kang mag-alala, Wanwan. Sige na. Tito. Natapos na ang mga mahahalagang bagay. Dapat na tayong mag-enjoy. Hello, Boss Zhao. Mula ngayon, ako na ang iyong personal na katulong. Ang susunod na schedule mo. Kailangan bang planuhin ng maaga? Nakatukoy ang espesyal na tulong na kailangan. Si Suru. Makakakuha ng tulong mula dito. Ng maraming paggalang. Espesyal na tao. Mukhang itong yaya. Hindi na sayang ang imbitasyon. Simula ngayon. Dito ka na tumuloy sa akin. Aayusin ko para sa'yo. S-class na Mercedes na sasakyan pang escort. Walang nakatakdang araw ng pahinga. Pero hindi mawawala ang bonus at benepisyo. Na hindi magkulang. Salamat, Boss Zhao. Sa hinaharap. Sisikapin kong magtrabaho ng gusto. Para sa inyo. Alainan. CJ, tara na. Boss, bagaman ang suot mo ay angkop. Kailangan mo pa ring ng mas formal na damit para sa kasal. Hayaan mong pumili ako para sa iyo. Tito, isuot mo ito. Mas mukhang bata ito. Hindi bagay sa ugali ng tito. Kailangan itong isuot. Kalmado. Boss, napakaganda ng proporsyon ng iyong katawan. Sakto na sakto para sa suot na customized na suit. Ito ang pinakabago. Na kayang ipakita ng perpekto. Ang iyong mayamang alindog. Hindi naman mukhang matanda. Kuya, isuot mo ito, isuot mo ito. Isuot mo ito. Isuot mo ito, isuot mo ito. Kung hindi, subukan mo yung isa. Halika. Diyos ko. Si Tito Zhao ay mas gwapo kaysa sa aming school heartthrob. Saan ka nakakita ng taong 40? May mga naniniwala pang 30 na siya. Sobrang astig. Ang ganda naman. Ginoo, para kayong naglalakad na pang itaas. Nakakuha ng 30 puntos ng paghanga mula kay Lin Wanwan. Kaya kukunin ko ang mga ito. Alainan. Tara na. CJ. Susunod na istasyon. Uy, mahal. Tingnan mo yung tao. Siya ba ang asawa ng ate mo? Si Zhao Jiangwo, Paano naman mangyayari yun? Si Zhao Jiangwo ay isang matandang pulubi na nagdadala ng kariton. Yung babae na kasama niya. Hindi niya kayang suportahan. Ako. Pagod na ako maglakad. Gusto kong pumunta sa kalye ng antigong bagay. Maglakad-lakad muna. Pwede niyo nang maglaro sa sarili ninyong paraan. Gusto mo pa rin ng antigong bagay. Tito, ipakita natin sa kanila ang mga antigong bagay. CJ. Hindi ko akalain. Nagagawin ninyong interesado sa matandang ito. Ganito pala. Sige, ganito na lang. Bigyan ko kayo ng kalahating oras. Na mapili ang kahit anong nasa loob nito. Para lang sa pagtanggap ninyo. Gantimpala sa inyo. Wow. Ang gwapo ni kuya. Siya. Anong sinabi niya kanina? Pumili ka lang kahit ano. Ang gwapo ni kuya. Sobrang mahal naman ito. Dapat maganda ang mga babae na nakadamit ng maganda. Nakakuha ng 40 puntos ng paghanga mula kay Lin Wanwan. Nakakuha ng 30 puntos ng paghanga mula kay Suru. Nakakuha ng 40 puntos ng paghanga mula kay Xiaoya. Tara na. CJ. Hindi pwede. Kailangan kong tumawag sa ate ko. Baka nga si Zhao Jiangwo. Yung cute na yun. Sino ang gusto mo? Pumili ka lang. Dito. Ang pinakamura ay 5,000. Tito, hindi tayo basta-basta makakapili dito. Bakit naman? Kung matalo, ako na ang bahala. Maganda ang lalabas. Sa'yo na yan. Alainan, boss. Ang sobrang exciting naman nito. Mula kay Lin Wanwan, dagdag 50 sa paghanga. Mula kay Xiaoya, dagdag 50 sa paghanga. Mula kay Suru, dagdagan ng 50.
Itong kapatid ay may lakas ng loob. Ang apelyido ko ay Wang, magkaibigan tayo. Ginoong Wang. Hindi ba't siya ang chairman ng Commercial Union ng Magic City? Hindi lang basta-basta. Waxing Technology. Ito ay pag-aari ni Chairman Wang. Bakit niya gagawin ang isang bagay na ganito? Na makipag-usap sa isang estranghero? Ikaw ay, sinasabi mo ba sa akin? Siyempre, ikaw ay isang malaking kliyente. Kapatid, ikaw ay nandito sa aking negosyo na naglalabas ng malaking halaga. Ikaw ay isang malaking kliyente. Ang apelyido ko ay Wang, Wang Chanfu. Huaxing Teknolohiya. Siya pa rin si Zhang Hao, ang malaking boss ng kumpanyang iyon. Kapatid, hindi ko alam kung saan siya nagtatrabaho. Hindi naman may tuturing na mataas. Ako ay isang nangungupahan. Sa maging lungsod, may lakas ng loob na magsabi na siya ay nangungupahan. Dapat ay isang buong gusali ang simula. Tiyak na ang taong ito ay isang malaking tao. Kailangan talagang makipagkaibigan. Kapatid, napakabuti ng kapalaran mo. Kasama ang mga batang kaibigan na ito. Labas tayo. Boss Wang, nagkamali ka ng akala. Ito ang aking life assistant. Sila ay mula sa Play Companion Studio. Kasama ko para maglibang. Life assistant. Play Companion. Hey, bro, ang mood mo mas maganda pa kaysa sa anak ko. Kapag may oras ka, isama mo rin ako sa laro. Ganun. Ngayon, kailangan mong makuha mula sa aking pwesto ang isang napakagandang isa. Kapatid, kailangan kitang A-confirm. Tio Zhao, ano ang napakaganda? Ito ay ang imperial na berde. Ang pinakamaliit na piraso. Mahalaga rin ito ng 7 numero. 7. 7 numero. Pumili ka. Sige lang. Tito, gusto ko yung malaking iyon. Siyempre, wala problema. Tito, hayaan mo siyang magmaneho ng diretsyo. Alaynan. Eh. Ay mukhang nagbayad tayo ng walang kabuluhan. Kapatid, walang dapat ikatakot. Kung itong 2 piraso, lahat ng ito ay masama. Sa aking imbakan, may isa pa akong ibibigay sa'yo. Wow! Smaragd na hari. Ah! Tingnan mo, boss. Nagsimula na tayong magbenta ng Imperial Green. Maglalabas ako ng 8 milyon. Ika-transfer ko na sa'yo ngayon. Mula ngayon, ikaw na ang aking mabuting kapatid. Pumasok na ang 8 milyong piso. Mabuting kapatid, may oras ka bukas. Dalhin mo ako. Maranasan natin ang buhay ng mga kabataan ninyo. Mukhang hindi magiging maginhawa bukas. May mahalagang bagay ka ba bukas? May sasamahan ako bukas. Sa kasal ng anak ko. Kasalan ng dalagang anak. Iyan ay isang masayang balita. Maaari ba akong makiisa? Bigyan niyo ako ng baso ng alak para sa kasal. Ginoong Wang, sobra kayong magalang. Ito ay kaunting bagay mula sa aking pamilya. Hindi na kayo kailangang mag-abala. Ay, ang kasal ng prinsesa. Napakalaking bagay iyon. Kailangan kong pumunta. Tito, pwede rin ba kaming pumunta? Pupunta kami para maging cheerleader mo. Tito, pupunta lang kami para manghingi ng pagkain. Siguro hindi ka naman mag-aalala, di ba? Tito, pabayaan mo na kami. Siguradong hindi kami magiging abala. Sa'yo, gusto lang naming pumunta para suportahan ka. Kayo ah. Sige na. Kung gusto nyo, sabay na tayo. Salamat, Tito. Guro. Ibigay ito sa pinakamagandang workshop. Mabilis. Gumawa ng isang peres ng pulseras. Natitira. Gagawa ng ilang piraso ng bracelet na pangkaligtasan. Ibibigay ko sa sarili kong kapatid. Bilang regalo. CJ. Ginoong Wang. Hindi ito dapat gawin. Nailabas na ninyo ang pera. Ito ay para sa iyo. Ay. Pera pa rin ang pera. Ang pagkakaibigan ay ang pagkakaibigan. Itong regalo. Sigurado na akong ibibigay ko na. Tanggapin mo na lang. Ito na. Maghiwalay na kayo 3. Ah. Napakamahal nito. Mga ilang milyon ito. Hindi natin ito maaring kunin. Walang anuman. Isipin nyo na lang nakasama nyo ako. Mamasyal. Bayad sa pagtatrabaho. Piliin mo na. Nakakuha mula kay Lin Wanwan.
Dagdagan ang paghanga ng 100. Nakakuha mula kay Xiaoya ng 100. Dagdagan ang paghanga ng 100. Nakakuha mula kay Suru. Dagdagan ang paghanga ng 100. Nagsagawa ng 8 milyon. Nakuha ang 30 milyong cash. Sulit ang perang ito. Hoy, Ek. Nakatutok ako. Pupunta ako. Yung tao ay si Ginoong Wang. Sa anong dahilan ka nakasalalay? Hindi siya ang bayaw mo. Tita, tama, bayaw niya talaga. Parang may sinasabi at nakikipag-usap sa isang importante. Parang may kinakausap. Anong kinakatakutan mong multo? Nakapagkamal ng malaking yaman. 800 square meters. 9 milyon. Si kapatid na lalaki niya. Si Zhao Jiangwo ay nakakuha ng isang piraso. Imperial na Berding Jade. Isang malaking boss. Agad na nag-alok ng 9 milyon para bilhin. Impossible. Totoo ang nanay. Nakita ko mismo. Si Zhao Jiangwo ay agad na ibinigay. Yung bracelet na nagkakahalaga ng 700,000 yuan. Sa 3 babae na kasama niya. Anong klaseng? Inay, tumawag ka na sa kanya ngayon. Bakit ka tatawag? Tanungin mo siya. Anong regalo ang ibinigay niya? Gusto kong makita. Kung totoo nga ba, na nakakuha siya ng malaking pera. Sige, tatawagan ko siya. Wow! Sulit ng boss. Ang sulat ay parang dragon at ahas. May sariling estilo. Tito, ang galing mo naman. Mas maganda ito kaysa sa guro ko sa sulat. Maganda ang pagkakasulat. Kung ibebenta ito, siguradong magkakaroon ito ng malaking halaga. Nasa linya na ba? Matagal nang hindi sumasagot sa tawag. Tanong ko lang sa'yo, mag-aasawa na si Jingjing. Ano ang ibibigay mo? Mga dekorasyon na nagkakahalaga ng daan-daang piso. Para sa magandang kapalaran. Mahigit 100. Para sa mga namamalimos. Mga pulseras na nagkakahalaga ng milyon. Ipinagkakaloob mo lang. Sa mga cute sa labas. Pero sa iyong sariling anak na babae. 10 piso na lang. Ikaw ba ay tao? Sa wakas ay natapos na rin. Ay, tama. Anong gusto niyong makita pa? Maaari kong isulat para sa inyo. Tito, isulat mo ang pangalan ko. Gusto kong ipagawa ito. Ilalagay ko sa tabi ng kama. At ako. Tito, ang ganda ng sulat mo. Sobrang ganda naman. Boss, gusto ko rin ng ganun. Gusto kong ingatan ng maayos. Ng buong puso. CJ. Wow. Ay. Nakakainis. Itong cute na maliit. Nanay. Huwag ka nang magalit. Sasabihin ko sa iyo. Sa puso niya. Siguradong may lugar ako. Kung hindi, malapit na tayong maghiwalay. Bakit kailangan pa niyang dumalo? Sa tahimik na kasal. Nga. Sa araw ng kasal, dapat ipakita niya sa lahat ng kamag-anak ang 8 milyong halaga ng batong sugal. Ibigay ito bilang dot kay Jingjing. CJ, titingnan ko kung ibibigay niya o hindi. Nanay, Ek. Yung pera, hindi lang dapat kay Jingjing ah. Pakiusap, palitan mo na rin yung sasakyan ko. Ayos lang. Palitan. Yung cute na bata, pera. Iyan ang pera natin. Kapag hindi siya nagbigay, dapat makipaghiwalay ka sa kanya. Hayaan mo siyang umalis ng walang anuman. 8 milyon. Ay naku, 800. Wow. Ito rin. Ang ganda naman ito. Gagamit ako ng pinakamagandang frame. Para ipatong ito. Salamat po, kuya. Xiaoya. Wow. Ang ganda talaga. Tito, gusto kong ilagay ito sa tabi ng kama ko para araw-araw ko siyang mapanood. Suru, ito sa'yo. Salamat, boss. Gusto ko ito sobra. Ito ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko. Na nagmula kay Lin Wanwan. Nakatanggap ng 50 puntos ng paghanga. Na nagmula kay Xiaoya. Nakatanggap ng 50 puntos ng paghanga. Na nagmula kay Suru. Nakatanggap ng 50 puntos ng paghanga. Na nagmula kay Suru. Oy, Xiao Su. Maihihingin pa sana akong pabor sa'yo. Boss, sabihin niyo lang kung ano ang gusto niyo. Pumunta kayo sa pinakamagaling na tindahan ng gamot. Hanapin niyo yung mga ganyang suplemento. Katulad ng 100 taong gulang na ginseng. Para sa anak ko. Gumawa ng regalo sa kasal. Boss, hindi ba't sinabi mo, nabibili ka ng regalo na higit sa 100 piso? Hindi ba? Sa kabila ng lahat, may tuturing din siyang anak ko. Sa ganitong okasyon ng kasal, ayaw kong mapahiya siya. Wow! Boss! Sobrang dami na nito. Walang problema. Bili ka na kung ano gusto mo. Bili ka ng pinakamahusay. Ang natitirang pera ay para sa
Ang baon niyo 3. Nakuha mula kay Suru. Dagdagan ang kanyang paghanga ng 200. Salamat po, Tito. Ang bait mo po. Mahal ka namin, Tito. Nakuha mula kay Wanwanlin. Dagdagan ang kanyang paghanga ng 100. Nakakuha ng 100. Puntos na paghanga mula kay Xiaoya. Mag-enjoy na lang kayo. Medyo pagod ako ngayon. Gusto kong mag-isa. Paalam, Tito. Paalam, Tito. Sistema. Binuksan ng sistema ang panel. Pangalan, Zhao Jiangwu. Edad, 45 taon. Antas ng pagsamba, 1,375. Maaaring ipagpalit sa pera. 39 na milyon. May pera at kabataan na rin. Pero hindi pa sapat. Sa mundong ito, ang tunay na lakas ay nasa pagkakakilanlan at kakayahan. Ito na lang 2. Palitan. Ay, parang ang balat ay naging mas masikip. Ang tigas. Tito, ikaw, bakit parang mas gwapo ka na naman? Boss, parang mas namumukod tangi ang iyong karisma. May isang di maipaliwanag na alindog. Parang may pakiramdam ng tagumpay. Nakatanggap ng 100 halaga ng paghanga mula kay Lin Wanwan. Nakatanggap ng 100 halaga ng paghanga mula kay Xiaoya. Nakatanggap ng 105 halaga ng paghanga mula kay Suru. Nakatanggap ng 105 halaga ng paghanga. Nakatanggap ng 105 halaga ng paghanga. Nakatanggap ng 105 halaga ng paghanga. Magandang araw, Ginoong Zhao. Ako ang legal director ng Tiansheng Group. Ito ang iyong kasunduan sa paglilipat ng pag-aari. Naitapos na ito, ipinadala ko ng espesyal para sa iyo. Salamat. Ang iyong halaga ng paghanga kay Suru ay nadagdagan ng 100. Maghanda ka ng isang malaki at magandang regalo. Bukas ang kasal ng anak ni Emi. Zhao. Ako ay pupunta sa lugar. Sandali lang. Pinapunta kita para research si Ginoong Zhao. Kumusta na ang pag-research mo? Nakuha ko na. Sa pangalan ni Ginoong Zhao Jiangwu, may isang hiwalay na apartment. Bukod pa rito, siya ang ikalawang pinakamalaking stockholder sa Tiansheng Group. Tungkol sa proyektong 100 milyon, siya ang may kapangyarihang magpasya. Sandali lang. Ihanda muli ang regalo. Dapat hindi bababa sa 10 milyon. 10 milyon. Sige, ikaw na ang bahala. Isa pa. Ipagbigay alam sa mga mataas na opisyal sa kumpanya. Bukas, bitawan mo na ang mga trabaho mo. Sama mo ako. Dumalo sa kasal. Baka naman. Sa kasal na ito, matutuloy pa ang pag-uusap tungkol sa kolaborasyon. Mama, magandang balita. Bukas lahat ng mga executive sa kumpanya namin ay darating sa kasal namin ni Jingjing. Totoo ba? Siyempre. Bukas, gusto kong malaman ng lahat. Gaano kalakas ang koneksyon ko, Zhang Hao? Sa tamang panahon, ipapaalam ko rin sa inyo, mga inutil na tatay. Gaano kalayo ang agwat nila sa akin? Zhang Hao, siya ang tatay ko. Hindi ko papayagang sabihin mong ganun siya. Anong nangyayari sa kanya? May nakuhang malaking pera. Hindi na alam kung sino. Ang walang silbi. Hawak ang pera pero hindi mo man lang ginagamit para sa dote. Para sa mga walang kwentang babaeng estudyante. Tama ang sinabi ng nanay. Tahimik, huwag kang magpaloko sa kanya. Siya ay sinasadya talagang ipakita ito sa atin. Gusto lang niyang hindi tayo maghiwalay. At may magandang balita ako para sa inyo. Bukas, may darating na malaking tao. Dumalo ka sa aking kasal. Narinig mo ba? Ito ang tunay na kakayahan. Sa kanya, si Zhao Jiangwu. Kaya niyang makakuha ng ganitong mga tao. Wala na siyang kakayahan sa susunod na buhay. Makakapunta siya bukas. Lahat ay dahil kay Zhang Hao. Dad, dumating ka na. Ay naku, talagang dumating ka pa. Kumusta? Naubos ang 8 milyong piso. Kahit ang formal na damit, hindi mo pa mabili. Kaya itong sirang bagay na ito, para iregalo sa iyong babae. Maligayang bagong kasal. Tay, ito. Ito ay 100 taong ligaw na ginseng. Tay, ito. Ito ay 100 taong ligaw na ginseng.
Diyos ko, kumpleto pa ang mga ugat ng ginseng. Siguradong higit sa 100 taon na ito. Pagtatatag ng bansa, talagang nakatama ka ng malaking yaman. Ay naku, Jingjing. Talagang swerte mo. May ganitong kagandang tatay. Pek. Siguradong peke. Ganitong klase ng ligaw na ginseng. Hindi mo maipapasa kahit 1,000,000. Yung pera mo, matagal nang nasira dahil dyan. Iyon lang. Tama ang sabi ng nanay ko. Zhao Jiangwu, bakit ka pa magpapanggap na mayaman kung hindi naman? Ay, ito si tatay ni Jingjing. Nagdala ng peking bagay para lang magpasikat. Talagang parang bodyguard ang dating niya. Ang mukha namin sa pamilya namin, lahat ay nawala na sa amin dahil sa'yo. Inay ng asawa ko. Sobrang tama ang sinabi mo. At kami naman. Ngayon ay nilinaw ko na ang boundaries namin. Sa kanya, ipinaalala ko sa'yo. Ngayong araw na ito, ay mga taong may pangalan at posisyon. Mga mataas na opisyal mula sa kumpanya namin, Zhang Hao, ay darating din. Mas mabuting maging tapat ka na lang. Huwag mong ipahiya si Zhang Hao. Narinig mo ba? Ikaw, matandang mahal. Ngayon ay ipapadala ko ang aking biyanan doon. Umupo ka. Zhang Hao, sobra ka na. Iyan ang tatay ko. Tingnan mo, gusto kong sabihin sa iyo. Siyang nagpasya nito. Mabuti na nga na nakaupo siya dyan. Nagdala pa ng peking bagay. Yenwei, ikaw. Kailangan mong alagaan si Zhang Hao mula ngayon. Nasa atin ang pag-akyat sa kanilang antas. Tay, pasensya na. Ayos lang. May ilang kaibigan akong darating mamaya. Sino ba namang may kaibigan? Yung security guard sa pinto siguro. Nakakatawa. Nakakatawa talaga. Chaiyan Group. Dumating ang project director na si Ginoong Wang. 2,000 regalo. Binabati si Ginoong Zhang Hao ng bagong kasal na si Yan Zhao Jing. Ginoong Wang, talagang nagulat ako na nandito kayo. Sobrang saya ko. Mangyaring maupo na. Ay naku. Ay, tama na. Binabati kita, Xiao Zhang. Yung malaking tao. Nakarating na siya, ha? Boss. Sino ang sinasabi mong boss? Ay naku, ano bang karapatan ko? Para malaman ang galaw ng mga big shot. Narinig ko lang na may ilang big shot na darating, na nagmamadaling dumaan para makisaya. Big shot. Kung darating siya, napakalaking karangalan ko na iyon. Ginoong Wang. Ako ang biyena ni Zhang Hao. Talagang bata ka at may tagumpay. Saan ba? Ay, sino iyon? Siya, isang malayong kamag-anak na walang silbi. Kapag ang security guard ay hindi marunong sumunod sa patakaran, pinaupo ko siya sa malayo. Ay naku, talaga namang mababang uri. Dapat nasa lugar ng mabababang uri. Si Zhang na to. Magandang magpakabait. Matapos ang kasal, proyekto kasama ang Chaiyan Group. Naghahanda akong itaas ka bilang katulong. Salamat, Direk Wang. Handa akong gawin ang lahat kahit pa mapanganib. Zhao Jing, sasabihin ko sa'yo, pagkatapos ng kasal, magmadali kang makipagkita sa iyong iyon. Umiiwas ang tatay sa relasyon. Mabilis akong yayaman. Hindi ko kailangan ito. Mga nakakahiya at nakakabahalang kamag-anak. Narinig mo ba, Jingjing? Huwag kang magkamali. Zhao Jiangwu, kung nagsisisi ka, may oras ka pa. Basta ibigay mo sa akin ang milyon-milyon na yan. Maaaring pag-isipan ko na makipag-ayos sa'yo. Hindi na kailangang. Anong tingin mo? Pero siya pa rin ang tatay ko. Tatay, anong tatay-tatayan? Hindi mo narinig kanina sinabi ni Zhang Hao. Malapit na siyang umangat sa buhay. Sobrang taas ng aming antas. Narito si Ginoong Liu ng Chaiyan Real Estate. May dalang vilya na nagkakahalaga ng milyon. Binabati si Ginoong Zhao Jiangwu. Binabati siya sa kasal ng kanyang anak na babae. Zhao Jiangwu. Impossible. Impossible. Sigurado bang nagkamali tayo? Host? Sigurado ka bang nagkamali ka? Paano pwedeng si Zhao Jiangwu iyon? Siya nga. Bilisan mong palitan ang sinabi mo. Si Zhang Hao ang tunay na bida sa amin. Isa siyang isang security guard. Paano naman niya kilala si Ginoong Liu? Siguradong si Ginoong Liu ay nakikita sa mukha ni Ginoong Wang. Kaya siya nandito para batiin ako. Sigurado ako. Tama, tama. Ginoong Zhao. Maliit na regalo. Hindi ito sapat na paggalang. Pag-ibig. Ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Chairman Chen ng Hongtu Industrial ay dumating. Nagbigay ng isang pairs ng jade ruri at congratulatory gift. Binabati si Ginoo Zhao Jiangwu. At naway maging masaya ang kanyang anak na babae sa bagong kasal. Ginoong Zhao, narinig kong lumipat ka sa bagong bahay. Naghanda ako ng kaunting regalo. Binabati kita. Narito si Ginoong Son ng Fenghua Capital. Isang regalo, Patek Philippe na magkaparehong relo. Binabati si Ginoong Zhao Jiangwu. Zhang Hao, anong hinihintay mo pa? Sabihin mo na sa kanila, nagkamali sila ng tao.
Mga boss, nagkamali ba kayo? Ako ang bagong ginoo, si Zhang Hao. Ano ka ba? Karapat-dapat ka bang makipag-usap kay Ginoong Zhao? Ay naku, Ginoong Zhao. Huwag kang magalit. Siya ay isang bata at walang muwang na empleyado ng aming kumpanya. Ah, tama nga. Ginoong Zhao. Darating na si Ginoong Wang. Nasa daan na siya. Ginoong Wang. Dumating din si Ginoong Wang. Nandito siya para sa akin. Si Wang Donghai, ang chairman ng Huaxing Technology. Nandito na si Ginoong Wang. Bilang regalo, 5% ng orihinal na bahagi ng Huaxing Technology. Ipinagkaloob kay Ginoong Zhao Jiangwu. Naway maging masaya si Ling Yuan. Kapatid, Wang Dong. Dumating ako para batiin ka. Hindi ko alam. Hindi ba siya isang gwardiya lang? Paano siya nakakakilala ng ganitong mga tao? Ikaw nga si Jingjing, di ba? Ang ganda mo talaga. Talagang ang galing ni Uncle Zhao. Buong gusali natin. Lahat ay sobrang humahanga kay Uncle Zhao. Salamat. Ginoo Wang. Tinawag ko si General Liu. Hindi ka ba naabala? Napakamahiyain ni Ginoong Wang. Kapatid, kahapon ko lang din nalaman. Tungkol sa proyekto sa timog ng lungsod. Ikaw pala ang nakatagong may-ari ng Tiansheng Group. Sa huli ng pakikipagtulungan na ito, ikaw pa rin ang magdedesisyon. Oh, tama nga. Yung dalawang babae na nakasalubong ko sa daan. Nakita ko sila sa sugal sa bato dati. Nakasabay ko sila sa daan. Ma, bakit parang? Tatay, parang ang gwapo mo na. Bakit kailangan mo talagang makipaghiwalay sa kanya? Parang nabura ng mantika ang isip mo. Paano mo maiisip na siya ay isang walang silbi? Jingjing. Ito ang unang pagkikita natin. Ito ang red envelope mula kay Uncle Wang para sa iyo. Ginoong Wang, naguguluhan ka ba? Ako ang pangunahing tauhan sa kasal na ito. Ako ang empleyado ng kumpanya ninyo. Bakit siya ang bibigyan ng bahagi? Oh, gusto ko sanang ipakilala sa iyo, Ginoong Wang. Ito ang fiant ng aking anak na babae, si Zhang Hao. Ay naku, Ginoong Zhu. Siya nga yung sinabi ko sa iyo dati. Na planong itaguyod sa proyekto sa timog ng lungsod. Yung katulong na iyon. Ay siya pala. Ginoong Wang, huwag po kayong magpaloko sa kanya. Isa lang siyang gwardiya. Isang mahalagang tao. Malapit na akong maging responsable. Sa proyekto ninyong bilyonaryo, ganito ang tao sa kumpanya, nakakahiya lang. Agad ko siyang papalayasin. Palayasin mo na. Ang pamilya naming Zhang, hindi kilala ang ganitong kamag-anak. Tumahimik ka. Simula ngayon. Tinitake ka na namin sa trabaho. Ano? Binaba mo ako dahil lang sa isang security guard. Ginoong Wang, ba't ka ba nagkakagulo? Linisin mo ang bibig mo. Ito ang pinakamahalaga sa amin. Ginoong Zhao. Zhao Jing. Hindi pa tapos ang usapan natin tungkol dito. Hintayin mo ang bodyguard mong tatay. Sila ang dahilan kung bakit nawalan ako ng trabaho. Hindi ko na ito palalampasin. Mag-ingat kapag labas mo. Anak, Zhao Jiangwu, hindi ka lang malas. Ikaw ay isang manlilin lang. Sinira mo ang magandang kasal namin. Sinira mo ang kaligayahan ni Jingjing. Ako ang pumatay sa'yo. Inay, huwag nang magsalita. Tumahimik ka na. Ginoo Wang, huwag mong hayaang lokohin siya. Siya ay isang sinungaling. Si Zhao Jiangwu sa mga nakaraang dekada. Siya ay isang tagabantay lamang. Siya ay isang cute na tao. Siya ay siksiyumay ng aming pamilya. Siya ay makakapagpayaman. Si Zhao Jiangwu, hindi siya makakapagpayaman. Wala siyang silbi. Tama na, ma. Tama na. Anak. Lunes, pumunta ka sa tanggapan ng mga serbisyong panlipunan. At hiwalayan mo si Zhao Jiangwu. Kailangan nating putulin ang lahat ng ugnayan sa kanya. Zhao, kapatid, binabati kita. Ikaw ay nagdiborsyo. Talagang isang masayang araw iyon. Nga. Para sa amin mga lalaki, ito ang pinakamalaking kasiyahan. Ha ha ha. Matapos ang paghihiwalay. Ang galing. Sa wakas, single na ang tiyuhin. Sabi mo, si Lixiume. May problema ba sa isip niya? Hawak-hawak ang ganitong gwapo at mayaman na tiyuhin. Huwag. Tiyuhin. Talaga bang gusto mong makipagdiborsyo? Lunes na lang. Hindi pwede. Zhao Jiangwu. Ako. Ayaw ko nang makipaghiwalay sa iyo. Hindi pwede. Zhao Jiangwu. Ayaw ko nang makipaghiwalay sa iyo. Huli na. Zhao Jiangwu. Ang dami mong ginawa noon. Hindi ba't para makuha ang atensyon ko? Para magbago ang isip ko? Sinasabi ko sa iyo. Ngayon ay binibigyan kita ng pagkakataon. Lesiu. Sobrang nagpapanggap ka lang. CJ. Zhao Jiangwu. Huwag kang magsisisi. Pagkatapos ng hiwalayan, sino ang mag-aalaga sa'yo? 5 na kayo, ha? Kung wala si Jingjing na nag-aalaga sa'yo, sa tingin mo, ano ang gagawin mo? Sa edad na ito, nais pa rin maghanap ng katandem. Maghintay ka na lang na mag-isa hanggang sa huli.
Si Uncle Zhao na inaalipusta mo. Dito sa amin, siya ay isang yaman. Gusto ko ang ganitong mature at mahinahon. Gusto kong maging girlfriend ng tito. Hindi ko alam kung may oras pa ba. Kayong dalawa, huwag niyo akong gawing biro. Saan ba ako nagbibiro? Tito, ang ganda ng pagkakaalaga mo. Parang nasa 30 taon na. Tito na tipo, gusto namin itong klase na ito. Alam niyo ba kung ano? Magkaiba ang buhay at pag-ibig. Noong una, ako ang nagustuhan niya. Kaya kami nagkasama. Ano ang nagustuhan sa'yo? Tumingin ka sa mga kulubot sa iyong mukha. O sa iyong nakalaylay na balat. Tita, magsalamin ka nga. Ikaw. Ayos lang, Zhao Jiangwu. Huwag kang magmalaki. Itong mga maliliit na aswang. Ang gusto lang ay ang pera mo. Ako lang. Ang tunay na nagmamahal sa'yo. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, tiyak na magsisisi ka. Tama na, huwag makipag-usap sa babaeng yan. Sumama ka sa kin. Hanapan ka ni nanay ng mas batang lalaki, na mas mayaman kaysa sa kanya. 100 beses. Mama Lola, hindi kayo pwedeng ganyan. Kuya Zhao. Naka-encounter ka ng problema sa paghihiwalay. May mairekomenda ako sa'yo. Isang lehitimong opisina. Nakita ko siya noong huli, noong nakaraang beses. Siya ang hinanap ko. Professional. Tiyak na hindi niya papayagang makuha niya ang kahit 1 sentimo. Salamat, Ginoong Wang. Tungkol sa pakikipagtulungan, pag-usapan natin ito ng mas detalyado sa susunod. Nakapagpatawa rin ako sa inyo. Kumusta, gutom ba kayo? Dadalahin ko kayo sa masarap na pagkain. CJ. Zhao, kapatid, hindi kita papabayaran. Ako ang taya sa bagay na ito. Kilala ko. Ang isang magandang restoran. Magsasalo tayo habang nag-usap. Tungkol sa pakikipagtulungan. Ayos. Tay, maaari ba akong sumama sa inyo? Sundan mo. Roro, ito ang sinabi ko dati. Tungkol sa Yushangsh. Narinig ko na ang average na gastos ay umabot ng 5 digit. Nakita ko lang ito sa maikling video. Tama nga. Isang alimango lang 800 gramo. 8 centavos. Sobrang mahal naman. Clerk. Hindi na kailangan tingnan. Lahat ng pagkain sa menu. Subukan na natin. Sigurado ka ba na ito ang nasa menu natin? Lahat ng pagkain. Kasama ang aming pinakamataas na hari ng alimango. At ginto na sabaw ng swallows. Tama iyon. Sige, Gino. Sa 3 taon kong pagtatrabaho, ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng ganitong mapagbigay na bisita. Aayusin ko na ito para sa iyo. Nakakuha ng 500 puntos ng paghanga mula sa waitress. Puntos ng paghanga. Naka-order na ng buong menu. Talagang mayaman na si Dad, kung nandito si Mom at si Lola. Siguradong manghihina sila sa inggit. Huwag kayong magpakatanga. Magsimula ka na sa pagkain. Nakatanggap ng 500 puntos ng paghanga mula kay Lin Wanwan. Nakatanggap ng 500 puntos ng paghanga mula kay Suru. 1,000. Dahil sa isang pagkain. Sila ba ay mga nakatagong mahilig kumain? Nakatukoy ng espesyal na tulong na tao. Zhao Jing, makakakuha ng tulong. Makakakuha ng malaking halaga ng pagsamba. Liu Ju, nakatalibas sa Xiangding. Maaari ring magbigay ng halaga ng pagsamba ang anak na babae. Noong una, ayaw niyang makipag-usap sa akin. Pero sino ba ang magagawa? Siya ang aking anak na babae. Wala na. Bind. Matagumpay na bind. Nakatanggap ng 500 na halaga ng paghanga mula sa anak na si Zhao Jing. Tulad ng 500, ang ganitong paghanga mula sa anak, talagang hindi masama. Tito. Kumain ka rin. Kapatid Zhao. Napaka-bless nito. Talagang nakakainggit sa iba. Nagtatawa si Ginoong Wang. Tama nga. Ginoong Wang, pwede bang magtanong? Huwaksing teknolohiya. Ito ba ay negosyo mo, kuya? Tama. May kailangan ka ba, kapatid? Sabihin mo lang. Ganito kasi, kulang ang trabaho ng anak ko. Nais ko sanang humingi ng tulong sa iyo. Basta't pasok sa propesyon. Anong klaseng bagay to? Si Jingjing ba? Huwag ka nang maging assistant. Diretso ka na sa design department ko. Magiging deputy supervisor ka. Ganon ang kalaki ang sweldo. 5,000 ang buwan. 50,000 o kaya ay assistant manager. Dad, sobra-sobra na yan. Huwag kang mag-alala. Sumama ka kay Dad. Hindi ka namin papahirapan. Dad, pasensya na. Ayokong magdusa.
Tatay, pasensya na, nagkamali ako. Hindi ko dapat sinabi iyon noon. Bodong bata. Nakalipas na iyon. Sa wakas, nakalabas na. Zhang Hao, anong ginagawa mo dito? Ano nang kailangan mo? Siyempre, nandito ako para hanapin kayo ng maayos. Para mag-ayos ng mga bagay-bagay. Matanda na. Wala si Ginoong Wang ngayon, di ba? Tingnan natin kung sino pa ang makakatulong sa'yo. Zhang Hao, anong ginagawa mo? Kung may problema, sa amin ka lumapit. Nang aapi ng isang matanda, anong klaseng kakayahan yan? Ngayon, gusto kong mangbuli. Ng mga tito na hindi makagalaw ng maayos. Anong problema? Zhang Hao, kalma ka lang. Umupo tayo at pag-usapan ito, okay ba? Pag-usapan. Sinira mo na ang trabaho ko. Anong usapan pa ito? Kailangan na nating ayusin ito ngayon. Tatay, umuwi ka na. Huwag mo akong alalahanin. Sobrang dami nila. Hindi natin sila kayang talunin. Sistema ng paghanga sa kabaligtaran ng kasarian. Host, Zhao Jiangwu. Balansing halaga ng pagsamba, 3,175. Maaaring ipagpalit. Isa, cash isa, 100,000. Dalawa, pagpapalakas ng katawan 20 puntos ng pagsamba. Tatlo, random na pag-refresh. Dagdagan ang katawan sa 100 puntos. Gumastos ng 1,000 puntos ng pagsamba. Lakas ng katawan positibo 50. Kasalukuyang lakas ng katawan 100 puntos. Naabot na ang hangganan ng tao. Ang pakiramdam na ito ay puno ng lakas. Kung gusto mong makipaglaban, sasamahan kita. Tay, huwag kang padalos-dalos. Sila ay lahat, 20 ilang taong gulang na binata. Tay, 50 na kayo, hindi natin sila kayang talunin. Zhang Hao, dahil malapit na tayong ikasal. Pakiusap. Pwede bang huwag niyong saktan ang tatay ko? Hinding-hindi mangyayari. Itong matandang ito. Ulitin ko yung mga hindi natin natapos sa kasal natin. Para matapos na, ikaw na gago. Suntukin mo siya. Binuhusan ko siya ng siraulo. Pinutol ko pa nga ang isang binti niya. Ano ito? Kuya Hao, kakalat ko lang. Hindi ko naipit ng maayos. Subukan ulit natin. Matanda na yun. Ngayon. Tiyak na ikaw na. Huwag. Ganyan lang kalakas. Mag-ingat ka dito. Ayos ka lang ba? Tatay, ang braso mo. Tatay. Huwag kang lumapit. Lumapit ka pa. Ako ang nag-aalaga kailan. Bata, dapat may fallback ka sa ginagawa mo. Huwag mong tapusin ng walang pag-urong. Bakit ayaw mong may fallback? Gusto mong iligtas ang anak mong babae, di ba? Tumayo ka lang ng tapat. Tatanggap ka ng 2 pwesto. Tumakbo ka na, huwag mo na akong pansinin. CJ. Suntukin. Gamitin mo lahat ng lakas. Kung hindi, masasaktan kita. Tito, 20 suntok para sa 3 tao. Hindi pwedeng ganito. Anong nangyayari? Naninigas ang kamay ko. Chen Hao, hindi ka tao. Kung ganito ang mangyayari, 3 kami. Hindi na ako tao. Anong nangyari? Patayin mo siya. Paano mangyayari yon? Ikaw ay isang halimaw, di ba? Tatay, muntik na akong magdulot sa iyo ng kapahamakan. Pasensya na, tatay. Patawad, tatay. Anong sinasabi mo? Ako ang iyong ama. Tatay, ikaw ang aking bayani. Nakuha ang papuri mula sa anak na si Zhao Jing. Dagdagan ang halaga ng paghanga ng 1,000. Dagdagan ang halaga ng paghanga ni Kingping. Tito, marunong ka pa palang mag-kung fu. Ang galing mo talaga. Tito, para kang Superman sa pelikula. Nakuha ang paghanga mula kay Lin Wanwan. Pataas ang paghanga ng 800. Pataas ang paghanga ng 100, 100. Nakuha ang paghanga mula kay Suru. Pataas ang paghanga ng 800. Dahil tapos na kayo. Ngayon na ako na, tama ba? Pasensya na, Uncle Zhao. Hindi ko nakikita ang aking mata, hindi ko alam kung sino ka. Ikaw, patawarin mo na ako. Kung sakaling makita pa kita muli. Na nang aapi sa anak ko, hindi ako magpapatawad. Umalis ka na. Umalis ka. Xiao Jing, ayos ka lang ba? Ayos lang. Talagang bulag ang nanay at lola. Ang tatay ay napakagaling. Bakit siya itinuring na walang silbi? Wala nang masama. Uwi na tayo. Pag-uwi ko, kailangan nilang malaman. Gaano kalayo ang mali nila.
Kayo rin dalawa. Uwi na kayo. Bukas samahan mo ako sa opisina. CJ. Dapat nang tapusin ang kasal na ito. Hindi na pwede pang paliban pa. Pero sa tingin ko si Zhao Jiangwu. Ngayon ay iba na siya. Kahit ano paman, siya pa rin ang tamad. Umalis ka na agad. Bukas pupunta ako sa abogado. Host na si Zhao Jiangwu. Edad niya ay 40 taon. Kondisyon 100. Balansing halaga 4,775. Pera. Kabataan. May mga kumpanya na. Ngunit kulang pa. Ng kaalaman na tumutugma sa propesyon. Nakatuklas ang sistema. Kailangan ng host ng iba't ibang mataas na kakayahan sa negosyo. Automatikong nabuo ang kakayahan ng mga higanting negosyante. Kabuang halaga ng 4,500 halaga ng pagsamba. Bibili ba? Bumili. Espesyal na tampok. Maaaring ay bind ang host sa sistema pagkatapos. Lahat ng ari-arian na makukuha. Na-retrace ito bilang pag-aari bago ikasal. Protektado ng pinakamataas na batas. Presyo ay 10 pagpaparangal. Sistema. Talagang ikaw. Nagbigay ka sa akin ng malaking sorpresa. Ginoong Lee, ayon sa iyong utos. Pakibigay po ang mga impormasyon. Ang inyong kahilingan sa diborsyo. Napakasimple ng aking kahilingan. Ito ay upang ang malas na si Zhao Jiangwu ay dapat umalis na walang dala. Lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa aking anak na babae. Ang pamilyang ito ay sobrang sakim. Gusto nila lahat. Pwede bang itanong, sino ang unang nagmungkahi ng diborsyo? Ito ba ay ikaw? Ako, kung ikaw ang unang nagmungkahi, at walang legal na pagkakamali. Ayon sa batas ng kasal, maari lamang kayong maghati sa kalahating ari-arian pagkatapos ng kasal. Maliban kung, Ginoong Zhao Jiangwu, kusang pumirma ng kasunduan sa pag-alis sa ari-arian. Sang-ayon na siya noon pa. Sinasabi niya mismo, sang-ayon siya sa kanyang mga salita. Hindi pumayag ang tatay ko. Hindi pa pwedeng maghiwalay ang kasal na ito. Ano? Ikaw, Silan, hindi ka pwedeng makialam dito. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Zhao Jiangwu, ayaw niyang maghiwalay kami. Totoo nga. Alam ko na. Gumagawa siya ng maraming bagay, para lang mapansin ako. Ako ang ayaw payagan kayong magdiborsyo. Hindi ako pumapayag. Hindi na katulad ng dati si tatay. Ngayon, mayaman na siya. At saka, mag-aalaga siya. Kahapon nga siya. Naisalba niya ako mula sa mga gang. Anong kalokohan yan? Sa maliit na si Zhao Jiangwu lang. Kaya niyang iligtas ka, mula sa mga gang. Nga, Jingjing. Huwag kang maging tanga. Alam ko naman kung anong klaseng tao siya. Akala niya talaga ay bata pa siya. Basta, tiyak na maghihiwalay na ako. Kung maghihiwalay man. Nakapag-usap na ba kayo dito? Hindi na kailangan mag-usap. Tungkol sa karapatan sa pag-aalaga sa anak mong si Zhao Jing. Sa kanya at sa akin. Kung talagang gusto ninyong maghiwalay, ako na lang sa tatay ko. Anong sabi mo? Baliw ka ba? Gusto mong makasama yung inutil na yun. Jingjing, huwag ka nang makialam. Nang siya ay makipaghiwalay, siya ay naging isang pulang-pulaan. Wala na siyang anuman. Gusto mo pa rin siyang sundan. Gusto ko talagang sumama sa kanya. Noon, hindi ko alam ang mga bagay-bagay. Marami akong utang na loob sa kanya. Ngayon gusto kong alagaan siya ng mabuti. Hindi ako sumasang-ayon. Huwag mo siyang pansinin. Gusto niyang makasama siya. Hayaan mo siyang magdusa kasama siya. Isipin mo na lang na, 20 taon tayong nag-alaga ng isang taksil. Ang pagdurusa ay sa iyo na lang. Sira na ang isip mo. Ginoong Lee, ang inyong kahilingan ay naihanda na. Ngayon ay kailangan na lamang ng perma ni Ginoong Zhao Jiangwu. Hindi na kailangan. Umalis na tayo. Punta tayo sa cute na iyon. Dito na iyon. Tito. Zhao Jiangwu, talagang nagsisisi ka na. Sinasundan mo ako hanggang dito. Huwag ka nang mangarap. Hindi ako makikipagbalikan sa'yo. Tama. Ang palaka ay gustong kumain ng swan. Nangangarap ka lang. Sobra naman ang iniisip mo. Dumating ako ngayon, para talagang makipaghiwalay sa'yo. Huwag ka nang magpanggap, Zhao Jiangwu. Alam mo sa sarili mo na ayaw mo talagang makipaghiwalay. Ngayon, sino ang pinapanood mo sa pag-arte mo? Wala akong ganitong pagkamalikhain. Hello, kailangan ko ng abogado. Ngayon na. Xiaoting, ikaw ang abogado dito. Suru, bakit nandito ka? Natukoy ang espesyal na target na tutulungan. Chen Xiaoting, makakakuha ka ng malaking halaga ng paghanga sa pagtulong sa kanya. Ikaw ay isang abogado. Ikaw na ang bahala. CJ. Sino yung nasa tabi mo? Tama nga. Hindi ka ba naghahanap ng trabaho? Nga, siya ang aking employer. Ako ang babysitter na kinuha niya. Employer. Anong klaseng lalaki yan?
Sino ang kayang kumuha sa'yo bilang babysitter? Siya ang Huye. Huye. Nakakuha ng paghanga mula kay Chen Xiaoting. Dagdag na 500. Ginoo, dito po kayo. Zhao Jiangwu, binalaan kita. Nagsalita tayo tungkol sa pag-alis na walang dala. Huwag kang magpanggap mamaya. Bakit naman? Tama nga. Sobrang pang-aabuso na ito. Ginoong Zhao. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi kita papayagang magkaroon ng anumang hindi kinakailangang pagkalugi. Pakisabi, ano ang iyong hinihiling? Ang hinihiling ko ay napakasimple. Ay ang mag-alis ng pangalan ko sa bahay. Ginoo Zhao, sigurado ka ba? Mag-alis ng pangalan sa bahay. Pero ibig sabihin yan ay mawawala ka. Sa lahat ng ari-arian natin pagkatapos ng kasal. Sigurado ako. Mayroon lang akong isang hinihingi. Maghiwalay tayo ngayon. Sige, maghahanda ako. Alaynan. Jing, nasa iyo pa rin. Ang iyong ina. Hindi dad, kasama kita. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ng tatay ng magandang buhay sa hinaharap. Talagang tanga. Nakipaghiwalay ka sa kanya. Isa lang siyang gwardiya. Mabuti na lang kung makakakain ka ng maayos. Ayon sa kasunduan, ang ari-arian ni Ginoong Zhao Jiangwu o pagkatapos ng kasal. Kasama na ang mga deposito at ari-arian. Pag-aari ni Ginoong Lixiume. Ang kanyang anak na si Zhao Jing. Inaalagaan ni Ginoong Zhao Jiangwu. Ganito nga. Tungkol sa pag-aari bago ang kasal ni Ginoong Zhao Jiangwu. Mayroon bang anumang pagtutol kayong dalawa? Pakipakita sa akin. Anong tinitingnan mo? Bago magpakasal, isa siyang pulang-pulaan. Magsimula ka na, wag nang mag-aksaya ng oras. Ayan, Gil. Li, nilagdaan mo ang kasunduang ito. Ang kasunduan sa diborsyo na ito ay opisyal ng magkakabisa. Pirma na lang ang pirma. Kapag nakapirma ka na, makakalaya ka na. CJ, pipirma ako. Zhao Jiangwu, akala ko. Kailangan mong maging mas mahiya. Ayaw talagang makipaghiwalay. Hindi ko akalain. Itong tamad na ito ay talagang tamad. Sinasabi mong walang laman ang bahay. Kailangan mong umalis na walang dala. Maglakad ka na, Mei. Huwag makipag-usap sa tamad na ito. Zhao Jiangwu, ngayon wala ka ng anuman. Gusto kong makita ang mga ito sa paligid mo. Mga batang babae. Kung ilan ang maiiwan sa tabi mo. Naghihintay akong bumalik ka at humingi sa akin na makipagbalikan. Tara na. Boss, paano nila magagawa ito? Sobrang nakakadiri. Okay lang, tito. Susuportahan kita. Sa kabila ng lahat ng tulong na ibinigay mo sa akin. Hindi na kailangan. May tatay ako. Pagsisikapan kong alagaan siya. Hindi pa ako ganoon kahirap. Yung kinuha nila ay isang maliit na bahagi lang. Mga likhang sining at kaligrapiya ng sikat na artista limalimit. Mga ari-arian sa pananalapi. Tatay. Tito. Ito, ang yaman mo bago ka magpakasala. Tatay, ito. Totoo ba lahat ito? Alaynan, grabe. Hindi lang masipag si dad pagkatapos magpakasal. Pati na rin masipag at matiisin siya. Pero ganito pa rin ang trato ni mama at lola sa kanya. Halos ako pa nga. Mama, lola, talagang mali kayo. Sobrang mali nyo. Ginoong Zhao. Ang mga susunod na paghahati ng ari-arian at mga proseso ay ipapasa ko na sa akin. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ayos. Oh, tama nga pala. May interes ka ba na magtrabaho sa kumpanya ko? Ako. Xiaoting, hindi ka pa ba sasagot? Napakalaking swerte na makapagtrabaho ka sa kumpanya ng boss namin. Talagang napakalaking biyaya. Ginoong Zhang, talagang maaari ba akong makapagtrabaho? Ang kumpanya ko ay nag-expand ng legal department. Ikaw pa ay isang mahusay na estudyante mula sa Huazheng. Kaya't sa tingin ko, sa hinaharap, maaari kang maging ang legal na direktor ng aming kumpanya. Taunang sahod ay pansamantalang 500,000. Isang taon pa lang ako sa industriya at magiging legal na direktor na may taunang sahod na 500,000. Impormasyon nakuha mula kay Chen Xiaoting. Ang impormasyon ay nagbigay ng karagdagang 1,000 paghangang halaga. Salamat, Ginoong Zhao. Salamat sa biyayang ibinigay ni Ginoong Zhao. Wala pa akong isang buwan na sahod na 8,000. Magsisikap ako ng husto mula ngayon. Suru, dalhin mo siya para makilala ang sitwasyon ng kumpanya. CJ, boss. Salamat, Direk Zhao. Tatay, sige, pupunta na ako sa kumpanya na inayos ni Direk Wang. Nakapag-report na ako. Sige, mag-ingat ka. Tito, saan tayo pupunta pagkatapos dito?
Hello, si Xiaoya. Tulungan niyo ako. Ate Wanwan, tulungan mo ako. May isang mayamang anak sa studio. Gusto niyang matulog kasama kaming tatlo. Wala naman ang boss. Tayo, kahit sino, walang silbi. Ngayon, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Ate Wanwan, pakiusap, humingi ka ng tulong sa tiyuhin. Pakiusap, tiyuhin, tulungan mo kami. Tanging tiyuhin na lang ang makakapagligtas sa amin. Kapit lang kayo. Darating na ako agad. Tiyuhin, may nangyaring masama. Nasa studio ang mga kapatid kong babae. Naharang sila ng isang tarantado. Gusto niyang gawing biktima sila. Tito, please. Tulungan mo sila, please. Sobrang cute niya. Tara na. Huwag ka nang magpumiglas, mga magagandang babae. Ngayon, sumunod kayo ng maayos sa akin, binata. May makukuha pa kayong pera. Kung hindi, naririnig niyo ba? Ang ama ni Zhu ay ang ikatlong pinakamalaking stockholder ng Chayansheng Group. Magpadyak-padyak kayo. Kailangan mag-shake-shake ang buong syudad ng magic para maglingkod kay Zhou Xiao. Kaligayahan niyo na yan. Hindi niyo kailangang pera ko. Umalis na kayo agad. Huwag kang lumapit. Gusto ko yung tapang niyo. Habang mas tumutol kayo, lalo akong nasasabi. Ngayon, tatlong. Kayo ang aayusin ko. Yan ang talagang masaya. Tinawagan ko na si Ate Wanwan. Nasa daan na sila kasama si Tito. Tapos na kayo. Tito. Zhou Xiao. Tinawag nila ang isang matandang lalaki para humingi ng tulong. Natawa ako. Hindi ko inasahan. Okay lang kayo sa ganito. Gusto niyo ang mga matandang lalaki. Isang luma na siya. Paano ako magiging tatlo? Ang tatay ko ay isa sa mga shareholder ng Chayansheng Group. Kahit gaano siya kagaling, hindi siya kasing galing ng tatay ko. Tama. Huwag mong sabihing isang tito lang. Kahit pa 10 tito pa. Kailangan pa rin nilang lumuhod kay Zhou Xiao. Tama na. Ang saya, tito. Nakaligtas na tayo. Tatay, sa wakas dumating ka na. Xiaoya. Ayos lang kayo ba? Halos hindi na. Salamat na mabilis kayong dumating ni tatay. Pinagsamantalahan lang nila. Anong silbi ng pagiging babae? Ano ka ba? Saang karapatan mong guluhin ang oras ko para matulog ng babae? Magpatira pa ka. Naririnig mo ba? Sinasabi ni Zhou Xiao, magpatira pa ka. Ikaw, hahawakan mo pa ang tao ko. Para kang naghahanap ng kamatayan. Hello anak. Hello tatay. Nandito ako sa Starry Road. Sa studio ng paglalaro. May nangbuli sa akin. Ano? May tao bang tumataya sa Magic Capital? At tinutulig sa ang anak ko, si Zhu Tianxiong. Anak, maghintay ka. Darating na si tatay. Hello, Ginoong Son. Kailangan mo ako. Si Ginoong Zhou. Pumunta ka agad sa kumpanya. Magkakaroon ng pagpupulong ng mga shareholder. Darating ang bagong misteryosong malaking shareholder. Ipapadala ko sa iyo ang mga larawan mamaya. Sige, okay. Tandaan mo ito. Huwag na huwag siyang saktan. Isang salita mula sa kanya ay makakapagpa siya sa ating dalawa. Huwag mag-alala, Ginoong Sun. Basta't makita ko ang ginoong ito. Tinatanggap ko siya bilang parang tunay na ama ko. Wang Wang. Kahit na si Uncle ay isang luye. Pero siya ay tao ng Chayansheng Group. Hindi namin siya pwedeng saktan. Huwag matakot. Maniwala ka kay Uncle. Siya ang mag-aayos nito. Makikita ko kung sino talaga. Sino ang may lakas na galawin ang anak ni Zhu Tianxiong? Makikita ko kung sino talaga. Sino ang may lakas na galawin ang anak ni Zhu Tianxiong? Tay, itong lalaking ito ang nananakit sa akin. Gagawin kong magdusa siya sa Magic City. Hindi makahanap ng trabaho. Gusto kong ipapunta siya sa kalye para manghingi ng limos. Hindi kami maliit na cute na matanda. Mayroon siyang buong isang gusali. Naghihintay ng renta. Siya ang Huye. Ano? Tatay, nakikinig ka sa kanya na nagmamalaki. Ginoong Hugh. Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang tatay ko? Na direktor ng kumpanya. Kung magmamalaki ka, dapat mas malaki pa. Siya ang pangunahing may-ari ng kumpanya ng tatay mo. Pangunahing may-ari, hindi ba? Kakaibang. Kakaibang siya talaga. Nabahala na. May malaking problema na. Papa. Hindi ko inasahan na may gagaya. Naaabot sa'yo. Mahal kong maliit. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Kung ano ang ibig sabihin ng may mas magaling pa. Gagawin ko ito sa harap mo. At ipapakita ko sa kanila lahat. Tumahimik ka. Tatay. Bakit mo ako sinasaktan? Itong cute na ito ay nagpapanggap sa harap mo. Tatay. Sakay na siya sa ulo mo. Nandito ako para ipagtanggol ka. Tumahimik ka nga. Zhao. Director Zhao. Hindi ko nakilala ang isang dakilang tao.
Hindi kita nakilala. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Ngayon, ang anak na pasaway. Nagpadalos-dalos at nakasakit sa'yo. Ako. Dito ako nagsusumamo sa'yo. Papa. Anong sinabi ko kanina? Isa siyang middle-aged na lalaki. Buwis buhay na bagay. Ito po, ay ang pinakamalaking shareholder ng ating Tiansheng Group, si Zhao Jiangwu, Ginoong Zhao. Bakit hindi ka pa makipag-usap kay Ginoong Zhao? At sa ilang mga dalaga, magsagawa ng pagyuko bilang paghingi ng tawad. Ano? Malaking shareholder. TOO si Director Zhao. TOO si Director Zhao. Bilisan mo kay Director Zhao. Magsagawa ng pagyuko bilang paghingi ng tawad Dapat kang humingi ng tawad, hindi ako. Bilisan mo, bilisan mo. Para sa ilang tao. Mga ginang, yumuko. Nagkamali ako. Pasensya na. Ako'y nagkulang sa pag-unawa. Pasensya na. Talaga namang cute ko. Pasensya na, sana mapatawad niyo ako. Ginoong Zhao. Ngayon ay ako ang may pagkukulang sa pagpapalaki ng anak. Aalis na kami agad. Tungkol sa pulong ng mga shareholder sa likod. Sana'y maging maawain kayo. Salamat. Tara na. Tito, ang galing mo talaga. Ikaw talaga ang aming Diyos. Maraming salamat sa iyo, Tito. Kung hindi dahil sa iyo, wala na sana kami sa mundong ito. Siyempre naman, hindi mo man lang tiningnan kung sino siya. Siya ang aking tiyuhin. Tiyuhin, talaga namang kahanga-hanga ka. Ding! Binabati ang host sa pagtanggap ng pagsamba mula kay Xiaoya. Dagdag na 2,000. Binabati ang host sa pagtanggap ng pagsamba mula kay babaeng kasama Imengming na. Dagdag na 2,000. Binabati ang host sa pagtanggap ng pagsamba mula kay babaeng kasama Bikiki na. Dagdag na 2,000. Sama-sama ay umabot na ng 7,000. Ang halaga ng paghanga ng mga batang ito. Sobrang taas ng dating nila. Mukhang kailangan kong maglaan ng mas maraming effort sa kanila. Kailangan kong magtrabaho ng mabuti. Kayo, mga bata. Gusto ba ninyong maging boss? Maging boss? Nagbibiro ka ba? Hindi kami mangarap ng ganito kahit sa panaginip. Na, Tito. Hindi kami mangarap ng ganyan. Kaya tutulungan ko kayo ngayon. Ipinapangako kong magiging totoo ang inyong mga pangarap. Salamat, Tito. Pirmahan mo na. Kayo niyo 4 na tao ang magiging boss dito. Magbayad si Wan Shai. Tito, bakit ang bait-bait mo sa amin? Nga. Hindi namin alam. Paano ka namin pasasalamatan? Pakiramdam ko ay hindi na ako makakaalis sa'yo, Tito. Hey. Huwag kayong makipag-agawan sa akin, Tito. Tito ko siya. Anong sayo? Tinutulungan tayo ni Tito. Siya ang ating tagapagligtas. Alaynan. Akin. Ay akin. Bago ang diborsyo, sino ang mag-iisip na ganitong tanawin ay mangyayari sa akin? Ganitong pakiramdam ay talagang hindi masama. Sige na, may kailangan pa akong gawin. Kailangan kong bumalik sa opisina sandali. Kayo, mag-aral ng mabuti kung paano pamahalaan ang studio. Aalis na ako. Oy, Tito, sama-sama tayo. Gusto rin naming makasama ka. Hoy, kami na ang boss ngayon. Sino ang mamamahala sa kumpanya kung aalis ka? Ganito na lang. Kayo na lang ang manatili. Sama ako kay Xiaoya. Sama ang pumunta sa kumpanya kasama ang tiyuhin. CJ, ayos lang. CJ at 11. Kailangan mong kumuha ng maraming larawan ng tiyuhin. Para makita namin CJ. Tara na. Ito ang kumpanya ni Tio. Ang ganda ng itsura. Kapag naisip ko na nagtatrabaho si Tio dito, ang astig niya talaga. Tara na. Sabi ko na wala itong tao na ito. Umalis na tayo agad. Anong nangyayari? Boss, sinunod namin ang iyong utos na mag-report sa UC. Pero sinabi nila na walang tao dito na nagangalang Zhao Jiangwu at pinapalayas pa kami ng mga gwardiya. Napakabastos ng kanilang asal. Sinabi pa nilang kami ay mga scammer. Boss, ano ang gagawin? Dadalahin ko kayo sa loob. Zhou Tianxiong, ayaw mo na bang magtrabaho? Halos nakasagasa na ako sa bagong malaking shareholder ng kumpanya. Ginoong Son, ako, talagang hindi ko alam. Napakaliit ng profile niya. Parang hindi siya milyonaryo na may halos 10 bilyong halaga. Gonggong, mas malaki ang tao. Mas masalimuot ang kanilang tunay na pagkatao. Kaagad, ipadala kay MEC. Zhao,
Ang dokumento ng kanyang pagiging shareholder. Sa buong kumpanya, pinapakiusapan kita. Kung magkakaroon pa ng kahit kaunting mali, matatanggal ka bilang si. Mag-alala ka, Ginoo Sun. Ako ang nangangako. Hindi na talaga maulit ang ganitong pagkakamali. Kung sakaling mangyari pa ulit, ako, si Zhu Tianxiong, mula sa pinakamataas na palapag ng kumpanya, babagsak ng nakaluhod, bumaba ka na. Asawa, yung dalawang babae na yun, napatalsik ko na, naalis ko na sila, magaling. Talagang walang pinipili kahit anong aso at pusa. Nangahas pa silang mag-hosting sa kumpanya namin. Anong Zhao Jiangwo? Anong malaking shareholder? May kilala akong isang tao na ang pangalan ay Zhao Jiangwo. Yung nasa ating subdivision. Lalaki na 50 taong gulang at nagtatrabaho pa bilang gwardiya. Oh, talaga? Akala ko kung sino. Kayo pala talaga ito. Zhao Jiangwo. Sabi mo kanina. Sino ang baby? Ikaw ang tinutukoy na Zhao Jiangwo. Itong baby na ito. Totoo nga ang balita. Nangutang para alagaan ang estudyanteng babae. Maghanap ng grupo ng mga aktor. Para manggulo sa kasal ng anak na babae. Sinira ang magandang kasal na ito. At pinabagsak ito. Ano pa ang hinihintay mo? Dalhin mo ang kayamanan na ito. At ang mga ito. Mga babaeng hindi maayos. Palayasin mo na ako. Naririnig mo ba? Umalis ka na agad. Sino nang magtatangka na saktan ang asawa ko? Zhao Jiangwo, para kang sumabog sa galit. Alam mo ba kung anong lugar ito? Alam mo ba kung gaano katagal akong naghintay? Kumuha ng ilang libo. Sasabihin ko sa'yo, basta makahanap ako ng abogado. Maaari kitang kasuhan hanggang sa makulong ka. Ako ang abogado. Ayon sa batas ng pamamahala sa seguridad. Kakaibang nakita ko lang. Ito ang gwardiya. Inunahan ko na ang aking kliyente. Kami ay nagsasagawa ng legal na depensa. Kayo, ibibigay ko na sa inyo ang huling pagkakataon. Humingi ng paumanhin kina Suru. At kay Chen Xiaoting. Kung hindi, ano, isa kang security guard. Anong magagawa mo sa akin? Hindi mo gustong sabihin na gusto mong tanggalin ako, di ba? Sasabihin ko sa'yo, sa buong buhay mo, hindi mo kakayanin. Maghanap ng 3. Ikaw, gwardiya. Nagtataka ako kung bakit mo ako sinaktan. Ay naku, sinaktan na. Sinaktan ng gwardiya. Maganda ang suntok. Dapat talagang masaktan ang bibig mo. Isang malaking lalaki. Nang aapi sa isang mahina na babae tulad ko. Karapat-dapat. Sa paghamak sa direktor ng kumpanya. Sampalin ka. Mas magaan pa yun. Asawa, huwag ka nang makulit. Magising ka na, may nanampal na. Bakit kayo nakikipag-argue sa oras ng trabaho? Nako. Baka talagang may nangyaring masama. Ginoong Zhao, kailangan mo akong tulungan. Itong walang silbi na gwardiya sa aming komunidad ay nagkunwaring direktor sa kumpanya. Hindi ko siya pinapasok. Sinaktan pa niya ako. Tingnan mo ang mukha ko. Ikaw. Ginoo Zhao. Mabilis mong ipagtanggol ang tama para sa akin. Nabulag ka na. Siya ay ang bagong malaking stockholder ng kumpanya namin. Zhao Jiangwo. Director Zhao. Yung email na pinadala ko sa grupo. Hindi niyo ba nakita? Director Zhao. Totoo siya. Impossible. Paano siya magiging Director Zhao? Nalaman ko na si Zhao Jiangwo. Talagang siya ang bagong chairman. Ito ang sinasabing, misteryosong malaking aksyonaryo. Si Ginoong Zhao. Magandang araw, Ginoong Zhao. Alaynan. Hoy, buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Yung mabaho mong gwardiya na inaapi mo. Ngayon, siya na ang boss mo. Nabigla ka siguro, ano? Ako. Si Zhao Jiangwo na inaapi ko. Naging leader ko na. Hindi ito pwedeng mangyari. Paano? Kaya't sinabi niya kanina na tatanggalin ako. Hindi ba totoo ito? Magandang araw, Director Zhao. Ako ang pangalawang shareholder ng kumpanya. Si Sun Lai. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Yung mga ganitong tao na walang isip. Nagtatrabaho na sa kumpanya ng 20 taon. Ikaw na pangalawang shareholder. Paano mo ito na-supervise? Ito ay aking pagkukulang. Ginoong Zhao, ang ibig mong sabihin ay. Naintindihan ko na. Human Resources. Agad na iproseso ang pagtanggal. Simula ngayon, Liu Fang, hindi na tayo. Mga empleyado ng Chayanshin Group, hindi na tatanggapin. Ikaw, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Hindi mo pwedeng ganito. Ikaw, ano pa ang hinihintay mo? Agad, ilahin mo ang baliw na babaeng ito palabas. Kung hindi, pareho kayong aalis. Ikaw, mahal, bitawan mo ako. Tinutulungan mo ang iba na apiin ako. Gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Zhao Jiangwo, maghintay ka lang dyan. Pupuntahan ko si Lixiumei. Hindi ako naniniwala na hindi kanya kayang gamutin.
Ay, sige na, umalis na tayo. Pasensya na, Director Zhao. Natawa ka sa kabubuhan ko. Walang anuman. Kasalukuyan, may kailangan akong sabihin ngayon. Mula ngayon, siya na ang direktor ng legal na departamento ng kumpanya namin. Director Zhao, ito ba ang iyong kasintahan? Hindi. Ito ang aking abogado. At saka itong dalawang ito. Sila ang aking kasama sa laro. Itong isa ay ang aking yaya. Ah, naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Ginoong Zhao, hindi mo na kailangang ipaliwanag. Eksakto. Magkakaroon ng shareholders meeting ang kumpanya namin. Baka naman, mga ilang babae pwedeng sumama at manood. Pwede rin ba kaming sumama? Ito, medyo hindi bagay, di ba? Siyempre, kayo ang kasintahan ni Ginoong Zhao. Walang problema. Pakiusap. Tara na. Dumating ako ngayon upang ipahayag ang isang bagay. Ito si Abogadong Chen Xiaoting. Simula ngayon, siya ang magiging Pangulo ng legal na departamento ng aming kumpanya. Ginoong Zhao, masyado pang bata ang miss na ito. Ang ganitong mahalagang posisyon sa legal na departamento. Mayroon ba siyang kaugnay na karanasan? Nga. Isa rin siyang bagong graduate, di ba? Ang legal na departamento ng kumpanya namin. Hindi ito biro. Ako. Kayo ba ay nagtatanong sa aking desisyon? Mga Ginoo Ginang, huwag kalimutan. Si Director Zhao. Sa ngayon, hawak niya 70% ng kumpanya. Ang kanyang desisyon ay ang pinakamataas na utos ng kumpanya. Anyway, wala akong pagtutol. Wala akong pagtutol. Ang bata pa, ang saya. Bata pa, may lakas ng loob. At may espiritu ng pagbabago. Itong babae, mukhang may pambihirang kakayahan. Boss, salamat sa iyo. Hindi kita bibigyan. Binabati kita, host. Nakuha mo ang paghanga mula kay Chen Xiaoting. Nakuha mo ang 3,000 mula kay Chen Xiaoting. Panandang pandagdag. Okay, mga kaibigan. Nagsisimula na ang pulong ng mga shareholder. Inaanyayahan si Director Zhao upang ipaliwanag ang mga susunod na hakbang. Diyos ko! Kahit sa pag-uusap tungkol sa mga proyekto sa negosyo, ang tiyuhin ay napakagwapo. Nga! Ganap na akong nahulog. Binabati kita, host. Nakatanggap ka ng paghangang halaga mula kay Lin Wanwan. Panandang pandagdag. Binabati kita, estudyante. Nakatanggap ka ng paghangang halaga mula kay Suru. Panandang pandagdag. Iyan ang mga bagay na gusto kong sabihin. Kaya. Magkakaroon na tayo ng pagtitipon. Tapos na. Haha. Anong klaseng tingin niyo dyan? Kuya. Tapos na. Totally tapos na. Parang magkakaroon ako ng love brain. Gusto kitang sakupin ng lubusan, Tito. Ang gwapo mo ngayon, Tito. Gusto ko ring sakupin ka. At ako. Ako rin. Kayo talaga, palaging nagbibiro sa akin. Maaga rin natapos ngayon. Bakit hindi? Bakit hindi ko kayo dalhin maglibang? CJ. Tara na. Xiumi. Hintayin mo na dumating ang 2,000 mula kay Zhao Jiangwu. Dito tayo sa gitna ng syudad. Bibili tayo ng isang malaking apartment. Ang natitirang pera, ilalagay sa bangko. Kikita tayo sa interes. Ayos. 20 milyon yan. Kailangan pa nating bumili ng ilang sasakyan. Isang XFV para sa bawat isa. Ang ganda naman kapag in-drive natin yan. Ay naku, maliit na bagay lang yan. Alaynan. Bakit ka humihingal? Ikaw, talaga bang nakipaghiwalay ka na kay kuya? Kakarinig ko lang. Ngayon siya ang pinakamalaking shareholder ng Changsheng Group. Ay naku, anong malaking shareholder? Gastos lang niya yan para magpagawa ng mga tao. Nagpapanggap lang siyang mayaman. Impossible. Yung si Liu Fang sa ibaba, yun yung nasa Changsheng Group. Bilang si Director. Kakaiyak lang niya sa grupo ng mga kapitbahay. Sinasabi niyang tinanggal siya ng kanyang bayaw. Anong Liu Fang? Impossible. Xiumi, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Liu Fang, bakit ka nandito? Yung asawa mong mabait. Ngayon, sa harap ng buong kumpanya.
Pinahiya ako sa mga shareholders. At pinalayas pa ako. Tapos tatanungin mo pa ako kung bakit ako nandito. Sabi mo, si Zhao Jiangwu. Kagabi lang nakipaghiwalay na ako sa kanya. Ano? Nakipaghiwalay ka sa isang taong gano'n ang kalaki ang status. Sa isang ganitong tao. Lexiumi. Para kang nababaliw sa ulo. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, ikaw ay isang malaking mahalaga. Sino ang sinisigawan mong mahal? Ikaw ang sinisigawan. Sinasigawan kita. Ikaw. Oy, wag na kayong magsalita. Sa gitna nito, mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Tumahimik ka. Anong cute na bigating tao? Si Zhao Jiangwu ay parang kayamanan ngayon. Ang bahay niya, nakuha na natin lahat pabalik. Ngayon siya ay isang palaboy na walang-wala. Impossible. Kahit kami, si Ginoong Zhou. Kapag nakita siya, kailangan naming yumuko at magbigay galang. Siya ay tiyak na isang malaking tao sa Tianxing Group, na misteryosong pangunahing shareholder. At saka, napakayaman niya. Paano siya magiging walang laman na bulsa? Hahaha. Kaya si Zhao Jiangwu talaga ang mahal namin. At mas matalino pa ang anak kong babae ko. Sandali lang, darating na ang abogado. Dalhin niya ang listahan ng paghahati ng ari-arian sa diborsyo. Zhao Jiangwu, maliban sa maliit na ari-arian niya bago ikasal. Nakawawang ari-arian. Lahat ay atin. Ek. Nakapag-usap na tayo. Dapat nandito ako. Ng isang bahagi ng trabaho Hindi mawawala ang sa inyo. Abogadong Chen, dumating ka na. Ayan, Gil. Li, ayon ito sa kasunduan ng magkabilang panig. At matapos ang patas na pagtatasa ng mga ari-arian. Narito ang listahan ng hatsian ng mga ari-arian sa diborsyo. Pakiusap, pakisuri po. Listahan ng mga ari-arian bago ang kasal. Ano pa bang titingnan sa mga ari-arian bago ang kasal? Hindi ba't puro kalat lang naman iyon? Pag-aari ni Zhao Jiangwu. Tianxing Group, 60% ng bahagi. Porsche Phantom Blade. Isang limitadong edisyon. Nagkakahalaga ng 20 milyon. Shandong International Apartment. Buong gusali. Ano? Impossible. Talagang imposibleng mangyari ito. Bago magpakasal si Zhao Jiangwu, isa siyang maliit na paborito. Saan siya kumuha ng ganito karaming ari-arian bago ang kasal? Ginoong matanda, ang listahan ng ari-arian bago ang kasal. May malinaw na bisa sa batas ng batas. Ang pinagmulan ng ari-arian. At ang takdang oras. Lahat ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri ng hukuman at patas na pagsusuri. Hindi kailanman magkakamali. Ay naku. Naligtaan ko ang halaga ko. Siyam-siyam na bilyon na lalaki. Ay naku. Nanay, sayo ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Gusto kong putulin ang ating ugnayang ina at anak. Inalagaan kita. 3 dekada. Gusto mong putulin ang relasyon natin. Putulin ang ugnayan ng ina at anak. Nanay. Nanay, kumusta ka? Nanay, huwag mo akong takutin. Doktor, ano na? Bakit hindi pa nagigising ang nanay ko? Ang pasyente ay bigla ang atake sa puso. Sa ngayon ay pansamantala na naming napanatili ang kanyang kalagayan. Pero may panganib pa rin. Kailangan agad na gawin ang operasyon ng transplant ng puso. Kung hindi, maaaring mamatay anumang oras. Doktor, walang pakialam sa halaga. Ano man ang halaga, gagamutin namin. Maghanda ng 1 milyon. Ito ay para lamang sa paunang gastos. 1 milyon. Saan ako kukuha ng 1 milyong ito? Lola, huwag kang mag-alala. Huwag mangyari ang masama. Nanay, gising ka na. Ano ang nararamdaman mo? Nasaan ba ako? Nasa ospital ka. Sabi ng doktor, nagkaroon ka ng acute myocardial infarction. Kailangan ng transplant sa puso. Kailangan ng 1 milyon. Milyon. Ay naku. Huwag kang mag-alala. Gusto kong subukan. Hindi tayo. May isang unit ng paaralan, di ba? Kahit na may utang. Kung ibebenta, makakakuha tayo ng 6,700,000. Dapat walang problema. Hindi pwede. Dapat talagang hindi ibenta ang bahay. Naku, ano nang gagawin natin? Hanapin si Zhao Jiangwu. Di ba may ilang bilyon siya? Pautangin natin siya. Nay, hahanapin ko si Zhao Jiangwu. Pakiusap, Nay. Nanay, gising ka. Hinahanap ko si Zhao Jiangwu. Sige na, natatakot ka ba? Halika. Buksan mo. Ang mga matatandang lalaki ngayon, talagang walang hiya. May ilang amoy pera lang. Tingnan mo yung mga babae na yun. Halos magdikit na ang mga mata nila. Anong sinasabi nyo? Sino ang nagsabing si Lolo ang nanligaw sa atin? Malinaw na kami ni Sanji ang naghahabol. Kay Lolo. Lolo. Ano? Nanligaw siya. Hindi ko ba yun narinig ng mali? Astig talaga si Kuya. Binabati ka ni ba ito? Binabati ang host. Binabati ka ni ba ito? Nakakuha ng admiration points mula kay Lin Wanwan. Nakakuha ng admiration points mula kay Lin Wanwan. Panandang pandagdag.
Binabati kita, by 2, binabati kita, host. Nakatanggap ng papuri mula kay Suru. Panandang pandagdag. Binabati kita, by 2, binabati kita, host. Binabati kita, by 2, nakatanggap ng papuri mula kay Chen Xiaoting. Nakatanggap ng papuri mula kay Chen Xiaoting. Panandang pandagdag. Ito. Bakit napakarami nito? Tito. May gusto akong sabihin sa iyo. Sige, sabihin mo. Tito, gusto kitang pakasalan. Nagsasabi ka ng kalokohan. Mukhang lasing ka na. Hindi ako nalasing. Sinasabi ko ang totoo. Ako. Kung mag-aasawa man, ako ang mauuna. Siyempre, ikaw ang pinakagusto ko. Sige na, sige na. Lasing na kayong lahat. Isusugo ko kayo pa uwi. Kuya, hindi pa ako lasing. Mabait ka pa rin. Maalaga. Sa buhay na ito, ikaw lang ang pipiliin ko. Nagsasalita ka na naman ng walang kwenta. Sige na, tara na. Hindi pa nga tayo umiinom. Paano ka naman nalasing na? Paglipas ng ilang taon, tatay na rin ako. Sa oras na iyon, mayroon na rin akong ganitong alindog. Nangangarap ka lang. Mayaman siya, kaya siya kaakit-akit. Hello, ano ang ginawa mo kanina? Bakit hindi mo sinagot ang tawag? Wala akong obligasyong sabihin sa'yo. May sakit ang anak na babae. Seryoso ito. Bumalik ka agad. Sa ospital ng bayan. Ano? Tatay, sabi ng nanay ko, niloko ka, sinabing may sakit ako. Pero ang totoo, may sakit si Lola. Gusto niyang makapunta ka. May sakit ang nanay ko. Pinapunta kita para tingnan. Anong problema? Naghiwalay na tayo. At siya ang nanay mo. Hindi siya nanay ko. Nagpa-opera ang nanay ko. Kailangan ng 1 milyon. Kung kaya mong ilabas, maaaring isaalang-alang kong makipagkasundo sa iyo. Makipagkasundo? Impossible. Pero kung pera ang usapan, maaari. Lumuhod ka. Zhao Jiangwo, ginagawa mo akong lumuhod. Ano nang nangyari? Kritikal ang kalagayan ng pasyente. Agad na nag-iisip ng paraan ang pamilya. Ano bang nangyari? May mas mahalaga pa ba sa buhay? Zhao Jiangwo, napakayaman mo. 1 milyon para sa'yo. Siguro maliit na numero yan. Iligtas mo ang buhay ng nanay ko. Mamamatay ka. 1 milyon para sa akin. Tunay na maliit na numero yan. Pero para sa'yo, malaking bagay yan. Ikaw. Zhao Jiangwo, mali ako. Pakiusap, makinig ka. Dapat hindi ko nagawa noon. Nagawin iyon sa'yo. Pakiusap, tulungan mo ang nanay ko. Hindi pa rin sapat. Ano pa ang gusto mong ipagawa sa akin? Lumuhod ka. Zhao Jiangwo, lumuhod na ako para sa iyo. Zhao Jiangwo, lumuhod na ako para sa iyo. Zhao Jiangwo, pinapaluho mo ang anak kong babae para sa iyo. Nanay. Ngayon maaari mo nang iligtas ang nanay ko. 20 taon na ang kasal. Pinapakiusap mo ang anak ko. Nayumuko sa'yo. Zhao Jiangwo, isa kang yaman. Nanay, huwag ka nang magsalita, nanay. Nakalimutan na ba ninyo? Noong una kayo, paano ninyo ako tratuhin? Kung hindi nyo maalala, sige na. Hayaan na lang kayong maglaho ng mag-isa. Zhao Jiangwo, pasensya na. Patawad, kasalanan ko sa'yo. Ano ang mali mo? Ipaliwanag mo ng maayos. Hindi ko dapat sinabi na ikaw ay walang silbi. At saka, hindi ko dapat pinakinggan ang nanay ko, na pinapapunta kang mangutang para bumili ng bahay. At saka, at nang magkasakit ang tatay mo, hindi ako dapat walang ibinigay na kahit 1 sentimo. Hindi ako dapat nanood na lang. Habang binabali ng nanay mo yung tiket. Ang laki-laki ng kabaitan ni Tiyo sa inyo. Pero ginagago niyo siya. Kayo pa kaya tao.
Ikaw naman. Ako. Hindi masabi. Kaya bababa ako sa tuhod. Maninikil. Ikaw. Ayos. Ako'y maninikil sa'yo. Inay. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nanay. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nanay. Nagmamakaawa ako sa iyo. Narito ang 1,000,000. Kunin mo ito para makatulong. Ginoong Zhao. Ikaw. Kami bilang mga doktor, nagliligtas ng buhay, ay ang aming tungkulin. Pero binabalik mo ang masama sa kabutihan. Bilang doktor, ako rin ay hindi makapagsalungat. Tito, tara na tayo. Pumili ng regalo para sa kaarawan. Ang iyong salu-salo sa kaarawan. Kailangan itong paghandaan ng mabuti. CJ. Magkakaroon siya ng kaarawan. Nanay. Nagawa ko na ang mga papeles para sa paglabas. Maaari na tayong lumabas. Sinabi ng doktor. Huwag nang ma-stress ulit. Ay naku, naiintindihan ko na. Basta't hindi na masyadong masalimuot, okay na yon. Sa mundo ng pamumuhunan sa Shanghai, bagong higanting mamumuhunan, Ginoong Zhao Jiangwu, muling gawing ginto ang bato. Ang 3 proyekto na pinangunahan niya, ay may kita na higit sa 1,000%. Ang kanyang yaman, ay lumampas na sa 100 bilyon. Ayon sa ulat ng aming istasyon, ngayon ay kaarawan ni Ginoong Zhao, na siya ay 51 taong gulang. Zhao Jiangwu. Lumampas na sa bilyon. Tito, naghanda ako ng sorpresa para sa iyo sa restaurant. May inihanda akong sorpresa. Sabi ba naman na gawing simple ang lahat, galing sa tubo. Pero siguradong, magugustuhan mo. Ay naku, mama, bilis. Ito, hindi ito dati. Trabaho sa restaurant. Lexumi, bakit ikaw? 1 buwan ka nang hindi pumapasok sa trabaho. Tinatanggal ka na. Pumunta ako para hanapin ang asawa ko. Ang asawa mo? Nasira ka na ba? Yan si Zhao Jiangwu, si Ginoong Zhao. Ang bagong bituin ng Magic City. Hindi ka man lang nagmuni-muni. Tumingin ka sa sarili mo. Ngunit dati talagang, siya ang asawa ko. Wow! Ano bang balak nyo? Sige na, sapat na. Maligayang kaarawan. Nandito kayong lahat. Tito, magsindi ka na ng kandila at mag-wish. Boss, maligayang kaarawan. Naway magkaroon ka ng ganitong araw taon-taon. Salamat sa inyo.